Hindi maganda. May tumalon sa dagat para magpakamatay. Tumayo ka. Ililigtas kita. Huwag kang mapahamak. Naku, nakatuon lang ako sa pagligtas. Nakalimutan kong hindi ako marunong lumangoy. Ako si Ao Guangxun, sa lungsod. Nagtatrabaho ako at pinagtitinginan ng masama. Balak ko sanang umuwi sa baryo para mamalakaya at kumita para mamuhay ng maayos. Pero hindi ko inaasahan. Sa unang araw pa lang, mamamatay na ba ako sa dagat? Hindi ako papayag. Ikaw, mortal. Kahit hindi ka marunong lumangoy, isinugal mo ang buhay mo para iligtas ako. Ang utang na loob na ito, tatandaan ko. Dahil sa akin, muntik ka nang mamatay. Kaya bibigyan kita ng biyaya. Ipagpapatuloy ko ang haba ng buhay ng aming lahi ng dragon. Ipagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihan ng dragon. Naku! Mamamatay na siya! Gigising na siya. Kung makita ng mortal, ang tunay kong anyo, baka magdulot ng gulo. Dragon. Kanina. Nakakita ako ng dragon. Hindi ako namatay? At makakahinga ako sa ilalim ng tubig. Nakakakita ako sa paligid. Lahat ng isda sa loob ng 10 metro. Ito ay isang superpower para kumita sa pamamalakaya dahil sa X-ray vision na ito at kakayahang huminga sa ilalim ng tubig. Ang pagyaman sa pamamalakaya, hindi na pangarap. Tingnan natin kung may mahuhuli akong maganda. Ang daming seafood, sayang, puro maliliit lang. Dahil mayroon akong mata ng dragon, kailangan kong humanap ng talagang mahalagang bihira. Sa mga damong dagat na iyon, bakit may asul na ilaw? Posible bang ang mga mahahalagang yamang dagat sa aking paningin ay nagliliwanag sa iba't ibang kulay? Tingnan natin kung ano iyon. Naku! Ang daming lapu-lapu. Mga 30 hanggang 40 yan, di ba? Ito ay paborito sa merkado. Masarap ang laman. 1 kilo ay mga 50 hanggang 60 pesos kung mahuhuli ko lahat. Malaki ang kita. Ang lakas. Ang wild na lapu-lapu ay sariwa at malakas. Siguradong mataas ang presyo. Dito. Nahuli na kita. Mga 40 hanggang 50 kilo yan, di ba? Puntahan natin ang tindahan ni Byuda Zhang. Magkano kaya ang ibabayad para sa iba pang magagandang huli? Bukas, gagawa ako ng malaking lambat at huhulihin ko lahat ng sabay-sabay. Ate Zhang, binigyan kita ng malaking lapu-lapu. Tikman mo. Bakit kasing laki lang ng palad? Alice, Bata, ngayon, mahirap na mahuli ang lapu-lapu. Maliban sa akin, walang makitang iba sa buong baryo. Wala nang iba. Kung hindi dahil may gusto ako sa iyo. hindi ba ito si Guangxun na nakababatang kapatid? Ang puti at makinis ng balat. Ang ganda-ganda mo. Ano? Ngayon ay may oras kang bisitahin si ate? Hindi po, Ate Zhang. Kakagaling ko lang sa pamamalakaya. Gusto kong magbenta ng huli. Ang maputing lalaking hindi pa nakapamalakaya. Baka hindi mo nga kilala ang isda at gustong magbenta? Sa tingin ko, gusto lang manligaw, Ate Zhang. Oo nga. Ikaw, payat at mahina ang braso at binti. Unang beses mo palang mamalakaya. Anong magandang huli ang makukuha mo? Baka nakakuha ka lang ng ilang sirang talaba para lokohin si ate? Pero okay lang. Kahit ano, bibilhin ko sa'yo bata. Isipin mo na lang na tinutulungan kita. Ate Zhang, tingnan mo itong basket na puno ng lapu-lapu. Magkano ang ibabayad mo? Isang basket ng wild na lapu-lapu. Parang ninakawan mo ang imbakan ng Dragon King. Bunso, ang laki. Ang laking isda. Ang swerte mo. May mga matatandang mangingisda na sa isang araw ay hindi makahuli ng kahit ilang disenteng isda. Ikaw naman, sa unang beses mong mangisda sa dagat, nakahuli ka ng ganito karami. Mga piling-piling sibas. At ang lalaki-laki, ang sariwa-sariwa. Ito ang kakayahang ibinigay sa akin ni Xiaolong Nu.
Hindi lang sibas, basta't sumisid ako ng sapat na kalalim, kahit na ang piling-piling lobster, ang mga abalone na kasing laki ng palanggana, nahuhuli ko rin. 20.65 kilo. Ate, okay ka sa akin. Hindi kita lolokohin. Bibigyan kita ng pinakamataas na presyo. 120 piso kada kilo. Kabuuan ay 2,478 piso. Gawin nating bilog, 2,500 piso. Talaga? Heto, bilangin mo. 2,500 piso. Ito ay mas malaki pa kaysa sa kinikita ko sa lungsod na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, nakikisama sa iba, sa loob ng isang buwan. Mukhang sa ngayon, dapat mas madalas akong sumisid sa dagat para manghuli. Ang dagat ay puno ng pilak na kumikislap. Ate Jang, yung malaking sea bass ko. Malaki? Tingnan mo ang sa iyo, tapos tingnan mo ang kay Bunso. Mali yata ang pagkakaintindi mo sa salitang malaki. Tabi? Ako ay tagabili ng isang 7-star hotel. Kahit 10 star, ayaw ko. Layas. Bunso, heto. Maganda talaga ang batch ng sea bass mo. Masaya si ate. Ibinibigay ko sa'yo ang mga talaba na ito para pampalakas. Sa susunod, kung may magandang huli, dalhin mo lagi kay ate. Hindi ka naman pababayaan ni ate. Mataas na presyong ibibigay. Salamat Ate Jang. Sige, Kung gusto mo, pwedeng dito ka madalas makipagkwentuhan kay ate. ate, may kailangan ako. Alis muna. Ang sarap. Ang sarap ng bagong huling seafood. Mukhang bago magbenta, kailangan ko ring magtira ng mga piling huli para sa sarili. Hindi pwedeng puro kita lang. Kawawa naman ang tiyan ko. Pero, kahit na ang kapangyarihan ng dragon ay napakalakas, may limitasyon din ito. Sa bawat pagiging dragon ko at pagsisid, 5 minuto lang ang oras, kaya hindi ako pwedeng lumayo sa dalampasigan. Maraming seafood sa malapit sa dalampasigan, pero, ang talagang mahalaga, mamahaling seafood ay nasa malalim na bahagi ng dagat. Kailangan ko pang magsikap sa pangingisda para kumita, sikapin kong makabili ng malaking bangka, upang pumunta sa mas malalim na karagatan, kumita ng malaki. Ang sibas kahapon ay nagbigay sa akin ng malaking kita. Ngayon, lalangoy pa ako ng kaunti sa malalim para tingnan kung may mas mahal pang seafood. Guangxun. Ate, maaga kayatang pumunta sa dagat? Guangxun, ikaw nga talaga. Kahapon, narinig ko sa mga tagabayan na bumalik ka. Hindi ako naniwala. Ilang taon tayong hindi nagkita. Marami ka sigurong pinagdaan ng hirap sa syudad, pero mukhang mas matatag ang katawan mo. Lumaki ka na, naging binata ka na. Si ate ay isa ring malas sa buhay. 2 pa lang araw pagkatapos ikasal, ate ko ay naaksidente sa dagat. Si ate ay nag-iisang nag-aalaga ng sarili. Nakaranas siya ng maraming chismis mula sa mga tagabayan, wala siyang masandalan. Dahil bumalik ako, kailangan ko siyang tulungan ng husto. Guangxun, si ate ay pinalad noong nakaraang araw. Nakahuli siya ng malaking Spanish mackerel. Hindi niya ito pinakain. Ngayong gabi, pumunta ka sa bahay ni ate. Gagawa si ate ng dumpling na may Spanish mackerel para sa iyo, para salubungin ka. Sige, sa ilang taon sa syudad, ang gusto kong kainin ay ang dumpling na iyon. Ngayong gabi, tiyak na pupunta ako. Siya. Isang alimango ito. Maganda ito. Mataba ang laman at maraming itlog. Sa palengke, kada kilo ay nagkakahalaga ng 30 hanggang 40 piso. Dahil si ate ay mag-iimbita sa akin ngayong gabi, kumain ng dumpling, kukunin ko ang mga alimango na ito bilang pabalik na regalo para mapasaya siya. Ate, hindi na ako maghuhukay ng mga tulya. Nakita mo ba ang 2 malaking itim na bato? Sa palagay ko, maraming magagandang bagay sa loob. Puntahan mo at tingnan. Sa tabi ng malaking itim na bato, dati na akong pumunta doon. Wala naman akong nakita. Pero, marami kang nakita sa syudad. Tiyak na mas marami kang alam kaysa sa akin. Sige, susundin kita. Susubukan ko ang aking swerte. Meron nga. At ang lalaki ng alimango. Ilang piraso pa. Si Guangxun ay may mabuting puso. Nakahanap ng napakamahal. Hindi niya kinuha ang alimango para sa sarili. Iniwan niya para sa akin. Ang kanyang kuya ay maagang namatay. Siya lang ang tumitingin sa akin bilang pamilya. Dahil bumalik siya ngayon, kailangan ko siyang alagaan ng husto. Hindi ko siya pwedeng hayaang makaramdam ng kalungkutan sa bahay.
Si ate ay may naani na. Oras na para gawin ko ang dapat kong gawin. Mga kayamanan sa ilalim ng dagat. Andito na ako. Yung pwesto kahapon kung saan tayo nakahuli ng huwalu. Marami pang ibang mahalagang yamang dagat. Kung mahuli lahat, yayaman tayo. Huang Shi Diao iyon. Ito ay mas mahal pa kaysa sa huwalu na mas mahalagang kayamanan. Nagtipon-tipon ang pamilya nila dito. Ang Huang Qidiao, isang kati, hindi bababa sa nakakabenta ng 100 piso. Kung mahuli lahat ito, isa na namang ilang libong piso ang papasok. Lila na liwanag. Baka mas mahal pa ito kaysa sa Huang Qidiao at Hualu na mas mahalagang yamang dagat. Tingnan natin. Iyan ay Dongxingban. Ang bagay na ito ay ang ginintuang kayamanan ng dagat. Napakahalaga. Kahit isa lang, maaaring ibenta ng libu-libong piso. Talagang swerte ngayon. Yayaman tayo. Yayaman tayo. Ngayon, nakahuli tayo ng kabuuang 30 piraso ng Huang Qidiao. At 2 pinakamahusay na ito, kung kalkulahin. Malamang mga halos 10,000 na iyon. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagpupursige sa lungsod na nagtatrabaho ng 2 buwan ang kinikita. Mas maganda talaga ang pangingisda sa baybayin. Hindi pwede. Ang Dongxingban na ito ay napakamahal. Kailangan nating agad, habang sariwa pa, ibenta ito sa labas ng nayon. Kung mamatay sa ating mga kamay, malaking lugi. Ang Dongxingban na in-order 3 araw ang nakalipas. Ngayon sasabihin mo sa akin na wala na sa buong lungsod? Ang aking 50 milyon na kontrata na salo-salo, kung mabigo, kaya ba ninyong bayaran? Eto. 1 oras na lang bago magsimula ang salo-salo. Sa loob ng 1 oras, 2 wild na Dongxingban. Ulang man ng 1 tinik, hindi pwede. Kung hindi maibigay, bayaran mo ako ng 5 milyong piso na penalty. Mababaw pa iyon. Ipapahiya ko ang 7 Stars Hotel para hindi na makapagtrabaho sa lungsod. Paumanhin, Mr. Zhao. Kasalanan namin ito. Alas 6:30, ang Dongxingban ay nasa mesa ng eksakto. Hindi magagawa. Personal kong dadalhin ang 5 milyon para humingi ng tawad sa inyo. Mr. Lee, wala talaga eh. 3,000 bawat piraso para sa Dongxingban. Walang may maibigay. Pumunta sa Jiang Village. Ang mga mangingisda doon ay naghahanap buhay sa baybayin. Baka may naiwang magandang huli. Eksaktong para sa mahalagang bisita. Wala na ring Huang Qidiao. At saka, Chuchu. Abangan ang tagabili na responsable sa Jiang Village, Lidazui, ang Dongxingban, 5,000 bawat isa. Huang Qidiao, 120 bawat kati. Bilhin lahat ng meron. Magdadrive din ako papuntang Jiang Village. Kailangan nating mahanap ang tamang supply agad. Ang hotel natin, para mabuhay. Ang grouper na ito ay bihirang-bihira. Yung maliit na buying station ni Widow Zhang. Malamang, hindi kayang bayaran ang presyong ito. Dito sa may entrance ng baryo, madalas may mga nagmamaneho ng luxury car. Mga malalaking negosyante na bumibili ng marami. Dito ako magtayo ng tindahan, subukan ng swerte. Hey, naku, ang daming yellowfin sea bream, Shunzi. Ikaw ngayon ay datila nahulog sa tangke ng isda ng Dragon King. Sas Mariosep, ang daming yellowfin sea bream. Ito ay aabot ng 1,000 piso, di ba? Tama ako, di ba? Si Shunzi mula bata pa. And mukhang magiging matagumpay. Isang simpleng pangingisda lang. Mas mahusay pa kaysa sa amin, nakalahating buwan, nagtatrabaho. Hoy, sawaw. Ang isda na ito ay sapat na. Magkano benta mo? Bigyan mo ako ng murang presyo. Si Amo Limawan ay nagbigay sa akin. Dot na ang budget na 120 piso kada kilo para bilhin ang yellowfin sea bream na ito. Kung mabibili ko ito ng mura, makakakuha ako ng malaking komisyon. Itong sibas ko ay galing lang sa dagat. Mas masigla pa, 920 piso kada kilo. Iba, Arthur? Nababaliw ka na ba sa pera? Gawa ba sa ginto ang isda mo? O sa pilak? Ito ay mula sa dagat, double sariwa pa, at buhay. Kung sa tingin mo mahal, huwag kang bumili. Huwag mong pigilan ang aking negosyo. Siya, titingnan ko kung sino bibili ng isda mo. Sa sobrang init, hindi magtatagal ang isda na yan. Pagkatapos ng 1 oras, kapag namatay ang isda, bababa ang presyo ng kalahati. Babalik ako para bilhin. Makatitipid ako ng libo-libo. Shunzi, unang beses mo magbenta ng isda. Huwag kang maging matigas sa presyo. Makabenta ka, at maging pera ay totoo. Tingnan mo ang init ng panahon. Paano kung mamamatay ang isda mamaya? Hindi na 120, kahit 60 hindi mo maibenta. Tama ang kuya na ito. Siyaw-aw, sa negosyo, kailangan marunong makibagay. Kung ganito, ako na ang lugi, 65 piso kada kilo.
Bibilhin ko lahat ang isda sa basket mo. Ano sa tingin mo? Hindi ako magbebenta. Hindi? Buisit ka. Ako ang purchaser ng 7 Stars Hotel. Pag binili ko ang iyong paninda, iyon ay pagpapahalaga sa iyo. Shunzi, ang 7 Stars Hotel ay ang pinakamalaking hotel sa bayan. Ibenta mo na lang sa kanya. Hindi siya tao na maaari nating awayin. Buti alam mong matakot, Ao Guangxun. Maniniwala ka ba? Sa isang salita ko lang, sa bayan at baryo, walang mangahas bumili ng isda mo. Ang kanyang isda. Binibili ko. Amo, Mayroon ka bang wild na yellowfin sea bream? Oo. Mga sariwa, top quality ito. Galing sa dagat. Amo, tingnan niyo po. Masarap at siksik ang laman. Pula ang hasang. Talagang 150 piso kada kilo. Hindi mo makukuha sa ganyang presyo ang ganyang klaseng wild na isda. Ang swerte ko ngayong araw na pumunta ako rito. Walang taba sa baywang at yan. Malinaw ang muscle lines. At ang ganda ng six-pack abs. Ang mukha. Ang gwapo. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Bakit ako kinikilabutan sa tingin niya? Hindi kaya hindi siya satisfied sa isda ko? amo, huwag kang maniwala sa batang to, niloloko ka niya. Mahal na mahal ang isda niya, hindi sulit. Mahal nga. Itong quality na yellowfin sea bream na to sa hotel naming 7 stars. Kapag ginawang ulam, pwedeng ibenta ng libo-libong piso. Basta ang isda, 1 kilo hindi lalagpas sa 150. Okay lang sa akin? May punto si Lee Dazui. Totoo nga, mataas ang presyo ng batang ito. Tama po, amo. Tara, tingnan natin ang ibang tindahan. Bukas pa? Sa ganitong quality ng isda, kahit 100 araw kang maghanap, wala kang makikitang mas maganda. Masyadong mainit. Kung papatagalin pa ito, mamamatay na ang mga isda. Kung talagang hindi kaya, ibenta na lang ng 80 piso, 1 kilo sa kanya. Amo, bibigyan kita ng totoong presyo. 80. 180 piso, 1 kilo. Bibilhin ko lahat. Ano sa tingin mo? Itong yellowfin sea bream sa basket na ito, kahit ilang kilo. Ako si Limo 1. Lahat ay kukunin ko. Ang kulay ng isda, ang sigla at kasariwaan. Sa bayan natin ay talagang walang kapantay na kalidad. 180 piso, 1 kilo. Ngayon, walang makikipag-agawan sa akin. 180? Kanina, 120 kilo. Akala ko mahal. Ang malaking amo, nag-alok ka agad ng 180. Deal. Ang laki ng amo, napakabait. Ang lahat ng isda ay sa inyo na. Ang init ng panahon. Sedan ang sasakyan namin. Mayroon ka bang styrofoam box at yelo? Kung wala, hindi ko madadala ang isda. Nakalimutan ko iyon. Unang beses ko magbenta. Wala akong mga gamit. Sange, sa ilalim ng iyong tindahan, may mga walang laman na styrofoam box, di ba? Pwede bang pahiram ng isa sa akin? Babayaran kita ng bago mamaya. Hindi. Itong box ko mamaya gagamitin ko pa para sa paninda. Ikaw na nagbebenta ng mahal, ikaw na mag-ayos. Batang walang alam, may mga walang laman na styrofoam box. Lumabas lang ng dagat kikita ng libu-libong piso. Bakit kita papayamanin? Sana mamatay lahat ng isda. Tio Liu, yung nasa sasakyan mong may styrofoam box na may yelo, pwede bang ibenta sa akin? Doble ang presyo. Tio Liu, ikaw ang tunay kong tiyo. Huwag mong hayaang kumita ang batang iyan. Tumutulo ang box ko at halos tunaw na ang yelo. Kahit ibigay ko sa iyo, hindi mo magagamit. Hindi kaya ang perang ito ngayon ay hindi ko talaga kikitain? Binata, tingnan mo itong box ko, okay ba? At may mga natirang ice candy. Makakatagal ng kalahating oras, siguro. Sige, napakagaling, Lolo Guo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi ko rin naman ibibigay ng libre. Itong box at ice candy, kailangan mong bigyan ako ng 5 piso. 5 piso? Ito ay hindi man lang sapat sa halaga ng box. Yung mga kababayan ko naiinggit sa kinikita ko. Ayaw talagang magpahiram. Sa halip, yung taga-ibang baryo na si Lolo Guo na nagbebenta ng ice candy ang tumulong sa akin ngayon. Sa hinaharap, talagang gagantihan ko siya. Ma'am, nakapak na. Timbangin na natin ngayon. Ate, tingnan mo. Ang Huang Kidiao na ito ay 75 gin at 4 na tiyaw. Para sa kahon at yelo, bibigyan kita ng discount. Kaya 70 gin na net weight na lang. 180 piso, bawat gin, 70 gin. Ibig sabihin, 12,600. Ikaw, binata, napakatapat mo. Ako namang si ate,
hindi kita pababayaan na malugi. Bibigyan pa kita ng konting discount. Ate, bilugan na natin. 13,000. 13,000. Deal. Kakauwi ko lang sa baryo at 2 araw pa lang akong nangingisda. Kumita na ako ng mahigit 10,000 piso. Kung ganito ang bilis, sa loob ng ilang taon ng pangingisda, hindi lang bumili ng malaking bangkang pangisda. Kahit maging pinakamayaman dito, madali lang. Tatay Guo, kanina, dahil sa iyong 5 pisong styrofoam box, natapos ko ang malaking negosyong ito. Kunin mo po ang perang ito. Umuwi ka at bumili ng masarap na pagkain para sa iyong apo. Huwag. Hindi pwede. Ang isang lumang kahon ay hindi nagkakahalaga ng ganyang kalaking pera. Tatay, hindi ko pwedeng tanggapin ang pera mo. Pinabalewala mo ba ako? Sige, kunin mo na. Ang isang lumang styrofoam box ay napalitan ng 500 piso. Kung kanina ay pinautang ko siya, ang perang ito ay akin na. Kasalanan mo lahat. Nakalimutan na kita. Para sa kickback, paulit-ulit mo akong pinigilan. Muntik nang mawala sa hotel ang ganitong magagandang Huang Qidiao. Sibak ka na. Chuchu, tawagin mo ang driver at isakay ang mga isda. Oh. Kahit hindi ko natagpuan ang malaking kliyente na humihingi ng Dongxingban, ang pagtanggap ng mga piling Huang Qidiao na ito ay hindi na sayang ang biyahe. Ate Amo, hinahanap ninyo ang Dongxingban? Paano? Nandito sa akin oh. At saka, buhay-buhay. Ang liit na isda, napaka-aktibo. Ang sigla talaga, walang katulad. Ang kulay at ang hubog, talagang purong wild na Dongxingban mula sa malalim na dagat. Ang mga farmed na nasa pamilihan ay hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos nito. Binata, magkano ang benta mo sa isdang ito? Ikaw ang magbigay ng presyo. Hindi pa ako nakabenta ng ganitong bagay. Dati, nakita ko sa balita online na ang wild na premium na Dongxingban isang piraso ay maaaring ibenta ng mahigit 1,000 piso. Ang magandang babaeng amo na ito ay mukhang hindi naghihirap sa pera at saka siya ay magastos. Kung sakaling magbigay ako ng mababang presyo, malulugi ako. Kaya, subukan kong alamin muna ang kanyang budget. Ate Amo, ikaw ay eksperto? Magkano ba ang halaga ng magandang bagay na ito? Mas alam mo kaysa sa akin. Ikaw na ang magbigay ng presyo. Basta tama ang presyo, ibebenta ko sa iyo. Kung tama ang presyo, ibebenta. Kung magustuhan ka ni ate, sabay na bibilhin ng tao at ang isda. Pwede bang ibenta ang tao? Ate Amo, huwag mo akong biruin. Ako, isang mahirap na binata. Ilan lang ba ang halaga ko? Ang babaeng amo na tagalungsod ay sobrang matapang. Pero, kung talagang tama ang pera, sa katawan at mukha na ito, pwede ring ibenta ang sarili. Hindi na kita inaasar. Ang 2 piling wild na Dongxingban na ito kukunin ko lahat. 2 piraso, 10,000 piso. Ano sa tingin mo? 10,000? Itong 2 pangit na isda lang. Nabenta ng 10,000. Kinita ng batang ito sa isang hapon, kaysa sa 4 o 5 buwan nating namamangisda. Pagsama-samahin, mas marami pa. Walang problema. Sige, deal. Pinuno, ihahanda ko na ito para sa iyo. Pinuno, ang batang ito, pumayag agad nang hindi man lang nag-isip. Hindi po ba sobra ang ibinigay ninyong presyo? Ang kailangan ko ba ay ang kanyang isda lang? Ang kailangan ko ay siya. Ang kanyang mga paninda ay napakahusay ng kalidad. Kung magtatagal ang ating pakikipagtulungan. Talagang malaking pakinabang ito para sa ating restaurant. Ito ang aking business card. Kumonekta tayo palagi. Basta mayroon kang magagandang paninda. Tiyak na bibigyan kita ng pinakamahusay na presyo. Huwag po kayong mag-alala. Sa susunod, may magandang uri ng paninda. Ako ang unang magsasabi sa inyo. Shunzi, itong mga dekalidad mong isda, saan mo nahuhuli ang mga iyan? Sabihin mo sa akin, Manong, iisa lang ang baryo natin. Madalas tayong magkita. May paraan para yumaman. Magtulungan tayo. Oo nga, lahat tayo ay magkakabaryo. Sama-sama tayong kumita. Kanina, nung humiram ako ng styrofoam box, nagdadahilan-dahilan sila. Ngayon, nakikita niyong yumaman ako. Saka lang ninyo sinabing, iisa tayo. Gusto ninyong makinabang sa akin. Walang paraan. Ang mga isda kong ito ay hiniram ko sa prinsesa ng karagatan. Kung gusto ninyong manghuli, kayo na mismo ang mag-dive at hanapin siya. Ano ang ipinagmamalaki mo? Nagswerte lang naman. Ate, ano ang nakuha mo? Nakahuli ka ba ng alimasag? Oo, nakuha ko. Guangxun, ang galing mo talaga.
Sa ilalim ng bato, mayroon nga, mga 5 hanggang 6 na piraso. Lahat, matataba. Kung gusto mo ate, bibigyan kita ng ilan, ibinigay mo sa akin, ang napakagandang lugar na iyon. Sa akin lang, baka ikaw naman, wala kang nakuha na magandang paninda, nakokonsensya ako. Wala yan. Pamilya naman tayo. Pamilya tayo. Ang mga alimango na ito ay... Mamaya, pupunta ako sa inyo. Ito na ang bayad sa dumpling na kakainin ko. At saka, ngayong umaga, kumita ako ng mahigit 20,000. Magkano? Mahigit 20,000. Alimango na may toyo, ensaladang damong dagat, at itong dumpling na may mackerel. Ate, sa syudad, nangangarap ako, namimiss ko ang iyong luto. Ang tapat ng bayaw ko, para hindi ako kumuha ng kanyang lugar at makonsensya. Nag-imbento siya na kumita siya ng mahigit 10,000, isang malaking kasinungalingan para pasayahin ako. Siya mag-isa sa syudad, mahirap ang mabuhay. Ngayon, tiyak na, gagamutin ko siya ng mabuti. Masarap. Ate, ang sarap ng luto mo. Guangxun, mag-isa kang nakatira sa boarding house, hindi maganda. Bakit hindi ka nalang tumira sa akin? Mahirap talaga para sa isang manugang na mag-isa. Kahit nakatira sa malaking bakuran, malungkot pa rin. Nitong mga nakaraang araw, sa guest house ako tumutuloy. Hindi lang ito magastos, wala man lang akong matitirahan na bahay. Kung gusto mo, Guangxun? Noong hati-hati ang pamilya, ang lumang bahay na ito ay napunta sa iyong kuya. Ngunit ito ay pag-aari pa rin ng pamilya ninyong Ao. Dapat ay sa inyong mga Ao ito ibalik. Kung hindi ka pumayag, ibig bang sabihin ay nandidiri ka sa manugang mong balo? Natatakot ka bang may magchismis? Kung nandidiri ka nga, aalis na ako bukas. ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Paano ko naman kayang mandiri sa iyo? Ate, ikaw, sa mga nakaraang taon, nagdusa ka, dahil napangasawa mo ang pamilyang Ao. Wala na ang kuya ko. Ako na ang tatayong kahalili niya sa responsibilidad ng bahay na ito, at aalagaan ka ng mabuti. Siya? Pupunta na ako para ayusin ang iyong kuwarto. Dahil napagpasyahan kong manirahan dito, hindi ko pwedeng hayaang magdusa ang ate ko, dahil sa akin. Kailangan dagdagan ng mga disenteng kasangkapan at appliances. Kailangang panatilihing sariwa ang mga seafood na nahuhuli sa dagat. Gumastos ng 2,000 para bumili ng isang disenteng refrigerator. Si ate, naglalaba sa pamamagitan ng kamay. Puno ng bitak ang kanyang mga kamay. Gumastos ng mahigit 1,000 para bumili ng isang top-load washing machine. At saka ang rice cooker, induction cooker at water heater. Hindi rin pwedeng mawala ang mga iyon. Nitong nakaraang 2 araw, kumita ako ng mahigit 20,000. Ang pagbili ng mga kasangkapan ay umabot ng ilang libo. Malamang mga mahigit 10,000 ang matitira. Bakit hindi na lang bumili ng sasakyan? Kapag may sasakyan na, makakapunta ako sa mas malalayong mga liblib na dalampasigan na wala pang nakakapunta. Tiyak na doon ako makakakuha ng mas malalaking biyaya. Gumastos ako ng 12,000 sa isang kaibigan ko at nakatsamba ng magandang sasakyan na ito. Ang sarap magmaneho. Ang likod na bahagi nito kayang magkarga ng ilang daang kilo ng mga paninda. Mapanganib ang lugar na ito. Ang mga matatandang mangingisda sa nayon ay hindi nangangahas mangisda rito. Tiyak na may nakatago sa ilalim na maraming magagandang bagay. Subukan natin. Maraming asul na ilaw. Tingnan natin kung ano ang magagandang bagay. Wow, puro hipon na mantis. Mga 6 na po, hanggang 70 kilo ito, no? Ang bagay na ito, bawat kilo ay nagbebenta ng 30 hanggang 40 piso. Ang mga babaeng may pulang itlog ay mas mahal. Ito ay parang pugad ng mga hipon na mantis. Yaman na. Lilang ilaw. Lila pala. Ito ay mas ilang beses na mas mahalaga kaysa sa hipon na mantis na pinakamataas na uri ng pagkaing dagat. Lobster pala ito. Siksik ang laman ng lobster. Bawat kilo ay pwedeng ibenta ng daan-daang piso. Ang dami dito. Ito ay nagkakahalaga ng libo-libong piso. Ngayon, kukunin ko lahat. Malas, naging dragon at bumaba sa dagat. Tapos na ang 5 minutong limitasyon. Kailangan munang magpahinga sa dalampasigan. I-recharge ang enerhiya. Pagkatapos, babalik at titingnan. Ano pang paraan ang mayroon?
Hindi ba si Xiao Yu iyon? Ang tanging estudyante sa kolehiyo sa baryo. Lumaki kaming magkasama. Pagkatapos, siya ay nag-aral sa kolehiyo sa lungsod. Bihira na kaming mag-usap. Hindi ko akalain na magkikita kami dito. Xiao Yu, Kuya Guangxun, kailan ka bumalik? ilang araw na akong nakabalik. Ikaw naman, pagkatapos ng kolehiyo, bakit hindi ka nanatili sa lungsod? Diretso kang umuwi? Mahirap maghanap ng trabaho sa lungsod. Mahal din ang renta. Ang nanay ko sa nakaraang 2 taon, hindi masyadong maganda ang kalusugan. Kaya naisip ko na umuwi na lang sa baryo. Mangingisda para kumita ng pera. Kahit mahirap, pero makakasama ko at maalagaan ang nanay ko. Kumusta ang ani? Mabuti naman. Ang timba na ito ay pwedeng ibenta ng ilang 10 piso. Sapat para sa akin at sa nanay ko para sa 2 araw na gastos. Ang tatay ni Xiao Yu noong bata ako ay nagligtas ng buhay ko. Nakakalungkot, maaga siyang namatay. Sila ng nanay niya sa mga nakaraang taon ay nahirapan. Dahil nagkita tayo, sa hinaharap, kung matutulungan ko, ay tutulong ako. Xiao Yu, huwag ka nang maghukay ng mga hindi mahalaga. Tara, pumunta tayo sa lugar na iyon at tingnan. Baka may magandang bagay doon. Wow, malaking alimango. Maraming malalaking alimango. Kuya Guangxun, ang swerte natin. Ulihin mo na. Ang laki ng alimango na ito, 1 kilo, ay pwedeng ibenta ng 100 piso. Datarima nyo. Sa butik sa ilalim, kiyak na marami pa. Ito ay mga perang hindi mabilang. Ang mga alimango na ito ay nasa 20 hanggang 30 kilo. Kung ibenta lahat, aabot ng ilang libong piso. Kunin ni Xiao Yu lahat at ibenta, ay malaking makatulong sa pinansyal na problema ng pamilya niya. Xiao Yu, ano ang ginagawa mo? Ito ay nahuli mo. Ang alimango na ito ay kay Kuya Guangxun na siyang unang nakatuklas. Kung wala ang gabay mo, hindi ko ito makikita. Dapat ikaw ang kumuha ng malaking bahagi. Kukuha ako ng ilan lang. Sapat na ang makisalamuha sa swerte mo. Malaki ang huli ngayon. Mahigit 30 kilo ng alimango, 60 hanggang 70 kilo ng hipon, at mahigit 20 kilo ng pinakamataas na uri ng lobster. Kung ibenta lahat, aabot ng 10,000 piso. Sana si Byuda Jiang ay magbigay ng magandang presyo. Kuya Guangxun, sarado ang buying station. Ay, sira. Ang daming sariwang seafood. Kung mamatay sa magdamag, hindi na ito mahalaga. Ano? Ang mamahaling alimango sa tindahan ay wala na namang stock. In-order ng ilang pribadong silid na maanghang na alimango. Sa oras na ito, saan ako hahanap ng pinakamahusay na alimango para sa kanila? Ginoo, pwede po bang tumawag kayo kay Jiang Kun? Yung si Awo Guangxun? Yung mga seafood na hawak ng batang iyon, talagang sariwa-sariwa, bawat isa. Pero nung araw na iyon, busy ako sa pagbibigay ng business card, hindi ko nakuha ang numero ng telepono niya. Sino ito? Si Ginoong Li po ba? Ako po si Ao Guangxun. Yung nagbenta sa inyo sa may entrance ng baryo noong isang araw. Yung may lapu-lapu. Ah, si Guangxun pala. May kailangan ka bang ipaalam sa akin? Siyempre, magbebenta ng isda. Nakakuha ako ngayon, ilang 10 kilo na malalaking alimango, lobster, at mayroon ding hipon na may itlog. Gusto nyo? Oo, gusto ko lahat. Ang problema lang, kung maganda ba ang kalidad ng mga ito? Sila ba ay masigla? Ginoong Li, naririnig nyo ba? Itong malalaking alimango, hinahampas nila ang tubig gamit ang kanilang mga pang-ipit. Masigla sila. Top quality talaga. Mabuti naman. Pero hindi ako makakaalis ngayon. Pwede mo bang pagtiyagaan na idiretso ang delivery sa bayan? Babayaran ko ng doble ang iyong gastos sa biyahe? Ang presyo ng pagbili ni Li Mowan ay talagang pinakamataas sa buong probinsya. Hindi siya nagbabarati. Bumili ako ng bagong sasakyan, kaya ang biyaheng ito papuntang lungsod, tiyak nakikita ako. Sige, Ginoong Li, ihahatid ko na agad. Chuchu, makipag-usap ka sa reception. Magpareserba ng isang kuwarto sa itaas ng hotel natin, ang pinakamagandang presidential suite. Para saan ang presidential suite? Gawin mo na lang. Opo, Ginoo. Guangxun, ganyan kagandang supply.
at maganda pa ang pangangatawan mo. Ako si Limowan. Ngayon, tiyak na gagawin kitang matatag na supplier at ganap na makukuha. Tara na, Xiaoyu, sumakay na. Sasamahan kita. Pumunta tayo sa lungsod. At isabay ang mga nahuli mong seafood na ibenta. Ang presyo ng pagbili ng malaking hotel sa lungsod ay mas mataas kaysa sa nayon. Makakatulong sa iyo na kumita ng mas maraming pera. Salamat Kuya Guangxun. Ang galing mo, Kuya Guangxun. Hindi lang sa pangingisda magaling, stable mag-drive, nakakakilala ka pa ng mga importanteng tao sa lungsod. Swerte lang, swerte lang. Guangxun, pasensya na talaga. At naabala pa kita sa malayo para personal na maghatid ng produkto. Walang anuman, para naman ito sa negosyo. Ang makapag-supply kay Amo Lee ay aking karangalan. Sino ito? Siya, si Amo Lee, Xiaoyu. Siya ang aking kaibigan noong bata, Lin Xiaoyu. Magkasama kaming lumaki. Kaibigan noong bata? Baka naman kayo ay sweethearts noong bata. Nobya? Mukhang sa isip niya, ako ay isang ordinaryong tagatanggap ng produkto lang. Amo Lee, tingnan muna natin ang produkto. Sige, maganda talaga ang batch na ito. May 24 na gin at 8 liang ang lobster. Ang ganda ng quality mo. Bawat gin, ibibigay ko sa iyo ng 200. 35.4 gin ang alimango. Bawat gin, 150 para sa iyo. 64.2 gin ang mantis shrimp. Yung may itlog, 80 bawat gin. Yung wala, 50. Guangxun, timbang at presyo, isinulat ko na lahat dito. Ang presyong ito, kaya mo bang tanggapin? Kabuuang halaga ay... Iwan sa ba? Nako, ang daming pera. 11,000. Yung presyo ni Ginoong Lee, laging patas. Siyempre, tatanggapin ko ang presyong iyan. Kapag may pera akong ganyan, malapit na akong makabili ng malaking bangka para manghuli ng tunay na kayamanan. Oo nga pala, Ginoong Lee, yung kay Xiaoyu, may mga huli siya mismo, iba't ibang pagkaing dagat. Pwede nyo rin bang bilhin? Walang problema. Para sa'yo, ibibigay ko na ang pabor na ito. Bibigyan kita ng package price. 200 piso. 200 piso? Ang dami! Kung ibebenta ang mga ito sa baryo, 10 hanggang 80 lang ang makukuha. Salamat at dinala ako ni Kuya Guangxun sa syudad. Doble ang presyo. Ang galing talaga ni Kuya Guangxun. Guangxun, sa susunod kapag may magandang huli ka, huwag mong kalimutan ang ate mo. Sige po, Ginoong Lee. Ginoong Lee, madilim na. Uuna na kami. Ano naman kung magkaibigan sila, mga lalaki? Mas masaya kapag agawin. Aw Guangxun, hindi ka makakatakas sa palad ko. Guangxun, Xiaoyu, ano ito? Ate, dinala ko si Xiaoyu sa syudad para magbenta. Kumita kami ng malaki. Ngayong gabi, mag-ihaw tayo sa bakuran para magdiwang. Sige, tutulungan ko kayong magtuhog ng karne. Ate, sasama rin ako. Xiaoyu, teka muna. Kuya Guangxun, bakit mo ako binigyan ng 1,000? Yung benta mo kay Ginoong Lee, 200 lang, di ba? Kuya Guangxun, alam ko, hirap kami ngayon. Pero kung ano ang para sa akin, kukunin ko. Kung hindi, kahit 1 piso, hindi ko kukunin. Ang tigas ng ulo mo. Yung malaking alimango sa putikan? Hindi ba tayo magkasamang humukay? May parte ka talaga dyan. Pero yung lugar na iyon, ikaw ang nakakita, Kuya Guangxun. Kung wala ka, kahit paan ang alimango, wala akong mahuhuli. Xiaoyu, kung ganyan ka, sa susunod na mangisda tayo, baka hindi na kita isama. Xiaoyu, binigay ni Guangxun, tanggapin mo na. Magkaibigan kayo simula bata? Hindi naman kayo estranghero. Bakit paghihiwalayin? Salamat Kuya Guangxun, salamat ate. Pero itong serbesa, kulang para sa 3. May magandang alak sa ilalim ng kama ko. Kukunin ko. Ang babaeng ito, laging nagmamadali. Ayaw lang niyang malugi ka. Binabawi ka ng magandang alak. Kakaiba. Naalala ko malinaw ang alak na iyon. Nasa pinakaloob.
Xiaoyu, ano ang hinahanap mo sa ilalim ng kama? Nay, yung mga bote ng lumang alak sa ilalim ng kama natin, saan mo inilagay? Gusto kong inumin iyon kasama sina Kuya Guangxun at Ate Kwikwi. Anong magandang nangyari ngayon? Ang alak na ito ay iniwan ng tatay mo noon, halos 30 taon nang nakalagay. Dati, ayaw mo man lang nahawakan ito. Nay, tingnan mo. Ito ang kinita ko ngayon, kasama si Kuya Guangxun sa pangingisda. 1,000. Paano ka nakakuha ng ganyan karami? Xiao Yu, kulang man tayo sa pera para sa gamot mo? Pero ang mga ilegal na bagay, hindi natin gagawin iyon. Nay, saan ka napupunta? Ito talaga ay galing sa pangingisda. Napakagaling ni Kuya Guangxun. Inakay niya ako sa maraming malalaking alimango. Diretso naming ibinenta sa isang malaking hotel sa bayan. Ngayong gabi, mag-iihaw si Kuya Guangxun sa bakuran para ipagdiwang. Kaya gusto kong magdala ng magandang alak para sa kanya. Si Guangxun ay talagang mabuting bata. Simula nang mawala ang tatay mo, naging mahirap ang buhay natin. Tingnan mo, yung mga dating malalapit na kamag-anak, sino ba ang hindi lumayo? Natatakot na baka manghiram tayo ng pera. Si Guangxun ay nahihirapan din, pero gusto kanyang tulungang kumita. Xiaoyu, dapat mong pahalagahan ang kabutihang ito. Simula ngayon, ituring mo siyang parang tunay na kapatid. Makinig ka sa kanya. Oo, alam ko ma. Ma, dahil wala na ang magandang alak, kukunin ko na lang itong ergo-auto. Ipainom mo kay Kuya Guangxun. Hindi pwedeng ganyan ang ibigay. Ito ang dalhin mo. Ito ang pinapahalagahan ng tatay mo noon, ang Shuxing Jananchun. Totoong 30 taong gulang na. May sariwang gulay dito at bagong hiwang pork leg. Isabay mo na. Malaki ang naitulong niya sa atin, kaya dapat tayong maging magalang. Salamat ma, aalis na ako. Shosing Jia Nanchun. Xiaoyu, isibalik mo itong alak. 3 dekada na ito, napakahalaga. Hindi ko pwedeng inumin. Kuya Shun, hindi lang alak, pati ito. Ito ay pasasalamat ng nanay ko sa pag-akay mo sa akin ngayong araw. Ibinigay niya sa akin para sa iyo. Kung hindi mo tatanggapin, siguradong pagagalitan ako ng nanay ko. Siya, ang regalo ni Tita Wang, tatanggapin ko. Pero ang alak, ibalik mo talaga. Uminom na lang tayo ng beer na binili sa bayan. Si, Okay. Tikman mo ang inihaw ng asawa mo. masarap. Ang galing ng luto mo, ate. Kuya Guangxun, tagay kita. Salamat sa pagpayag na isama ako sa pangingisda para kumita. At salamat din kay Ate Kwikwi. Ang inihaw mo ay pinakamasarap na natikman ko. Cheers! Sa gabing ito, sa hangin ng dagat, kumakain ng inihaw at umiinom ng malamig na beer, kasama ang mga taong nagmamalasakit sa akin. Kung araw-araw ganito ang buhay, sarap no? Oo nga, Xiaoyu. May gusto akong seryosong itanong sa iyo. Pupunta ako sa kusina para maghugas ng pinggan. Mag-usap na lang kayo. Kahit mayroon akong mata na nakakakita sa pamamagitan ng mga bagay, ngunit isang araw, 10 minuto lang ako sa dagat. At mag-isa lang ako, ang mga sobrang dala ko ay limitado. Kung may isa pang tao sa baybayin o sa bangka na tutulong sa akin, siguradong dodoble ang aking huli. Xiaoyu, gusto mo pa bang sumama sa akin mangisda sa susunod? Siyempre gusto ko. Kuya Guangxun, kahit anong gawin mo, sasama ako sa'yo. Siya. Dahil napagpasyahan mong sumama sa akin, hayan, magtakda tayo ng patakaran sa paghahati ng pera. Magkapatid tayo pero magkahiwalay ang pera. Kailangan malinaw ang usapan tungkol sa pera. Para sa susunod ay hindi tayo magkagulo dahil sa pera. Makakaapekto sa samahan ng dalawang pamilya, hindi na yon sulit. Bibigyan kita ng 200 piso na base pay bawat araw. At saka, sa bawat araw na paninda natin, sa bawat 1,000 piso na nabenta. Magbibigay pa ako ng dagdag na 100 piso para sa iyo. Hindi. Kuya Guangxun, ang dami naman ito. Sa lungsod, nagtatrabaho ako ng husto at kumikita lang ako ng 100 piso isang araw.
Kapag ako ay nangingisda, minsan hindi man lang umabot ng 10 piso. Hindi ako karapat-dapat sa ganyang halaga. Kuya, bigyan mo na lang ako ng 100 piso isang araw. At ang dagdag na ito, hindi ko talaga tatanggapin. Bakit ka naman matigas ang ulo? Magkasama tayong lumaki. Ang tatay at nanay mo ay mabait sa akin noon. Pinahahalagahan ko ang iyong pagkatao, masipag at maaasahan. Higit sa lahat. Kapag nandito ka sa baybayin na tumutulong sa akin, bawat araw ay maaari akong kumita ng libu-libong piso. Karapat-dapat mo ang perang yon. Kuya Guangxun, mula ngayon, buong puso ko sasama ako sa iyo. Kung saan mo ituro, susundan kita. Kaya kong kumilos ng malaya sa ilalim ng tubig. Ang mga mahalagang yamang dagat sa malalim na bahagi ay ako ang huhuli. Para naman sa dalampasigan at mababaw na bahagi, maaring ipaubaya kay Xiaoyu upang mangolekta. Ito ang pinakamabisang paraan. Isang pugita. Ito ay malutong at masarap. Napaka-demand nito sa palengke. Ang 1 kilo ay nagkakahalaga ng 60 hanggang 70 piso. Xiaoyu, may mga pugita na nakatago sa putik doon. Maghukay ka doon. Pupunta ako sa ibang lugar para tingnan kung may iba pang mahalagang seafood. Sige, Kuya Guangxun. Ako na bahala. Ewan ko kung ano ang nasa ilalim ng dagat na ito ngayon na mga pambihirang kayamanan. Paano nahulog sa dagat si Kuya Guangxun? Hindi naman siya marunong lumangoy. Kuya Guangxun, sasagipin kita. Bakit tumalon din itong babae? Ang kakayahan niya sa paglangoy, sa ganyang agos, kamatayan iyan. Sira, kailangan ko siyang sagipin agad. Okay si Kuya Guangxun. Napapanatag na ako. Pwede pala itong magsama ng tao Dragon Realm sa ilalim ng dagat. Hindi ko inaasahan na si Xiaolong Nu, ang kapangyarihan ng Dragon God na ibinigay sa akin. May ganitong kahanga-hangang function pala. Nasa ilalim ng dagat tayo. Nasa dagat ako? At nakakahinga pa ako ng malaya. Kuya Guangxun, ano ba talaga ang nangyayari? Itong babaeng ito, para iligtas ako. Hindi man lang inalagaan ang sarili niyang buhay. Kung magtatago pa ako sa kanya, hindi na ako lalaki. At saka, ngayong mayroon na ako ng Dragon Realm na ito. Kaya ko siyang isama manghuli ng mga mamahaling seafood sa ilalim ng dagat, doble ang efficiency. Xiaoyu. Actually, Diyos ko, hinalikan ka ng Little Dragon Girl at nagkaroon ka ng kakayahang tumingin sa ilalim ng dagat at lumangoy sa ilalim ng dagat. Ang galing naman. Parang yung mga sikat na short drama, eksaktong pareho ang plot. ito ay sa ating dalawa pinakamataas na sikreto. Hindi mo dapat sabihin sa ibang tao. Kahit sa nanay mo at sa hipag mo, huwag sasabihin, naiintindihan mo ba? Oh. Limitado ang oras ng Dragon Realm. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Bilisan natin at bumalik sa dagat manghuli ng seafood para kumita. Ito ay Purple Light Ion, ay kasing halaga ng Little Green Dragon dati, isang antas ng mahalagang seafood. Xiaoyu, tara. Tingnan natin, ano kaya ang itsura ng pinakamasarap na seafood? Abalone, at sobrang bihirang two-head abalone. Meron pa sa tabi ni Kuya Guangxun. Itong napakasarap na wild two-head abalone. Ang isa sa merkado ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 400 piso. Dito, may hindi bababa sa ilang dosena. Pulutin na natin. Ito ay pera na lahat. Kuya Guangxun, tingnan mo. Ang abalone na ito ay napakabigat. Parang halos 1 kilo na. Diyos ko, ito ay half-head abalone. Ito ay isang bihirang bagay na walang presyo sa merkado kapag may bumili na nakakaunawa. Itong isa ay maaaring mabenta ng 10,000 piso. Ilagay mo na dito. Kuya Guangxun, yung mga abalone sa tabi ko, nahuli ko na lahat.
Galing mo, Xiaoyu. Sa maikling panahon lang, nakahuli ka ng mahigit 10 two-head abalone. Para kang ginawa para sa henyo sa paghahanap sa dagat. Dahil magaling kang magturo, Kuya Guangxun. Kuya Shun, tingnan mo sa direksyong iyon. Pakiramdam ko may nakatago doon na mas maganda. Ito ay gintong ilaw. Kaysa sa half-head abalone mas mahalagang top-tier seafood, tara tingnan natin. Iyan ay lapu-lapong batik-batik. Ang lapu-lapong batik-batik ay tunay na maharlika ng tubig. Napakamahal. Ang laki nito, siguro mga 5 o 6 na kilo. Sa palengke, ilang libo bawat kilo. Mahuli lang ang isang ito, kikita tayo ng 10,000 piso. Xiaoyu, tara, sabay nating hulihin. Haha, kahit gaano ka kabilis tumakbo, sa huli, nasa kamay ko pa rin. Ay, hindi maganda. Ang 5 minutong limitasyon sa ilalim ng dagat, malapit nang matapos. Xiaoyu, halika rito. Kailangan na nating bumalik sa dalampasigan. Ang dami! Kuya Guangxun, yayaman talaga tayo ngayon. Pero hindi pa puno ang lambat na ito. Sayang naman. Kuya Guangsheng, magpahinga ka muna. Titingin ako sa tabing dagat. Baka mapuno pa. Ang sarap pa rin ng kabataan. Nakipaglaro sa akin sa ilalim ng dagat, ang layo ng nilakad. Pagahon, energetic pa rin. Xiaoyu, lumakad ka ng 15 hakbang pakaliwa. Meron sa ilalim ng putik doon. Wow! Ang daming susong maanghang. At ilang malalaking alimasag. Hindi ito kasing halaga ng lapu-lapu at kugita kanina. Pero karne pa rin ito. Kailangan lahat mahuli. Para kumita pa si Kuya Guangxun. Kuya Guangxun, tingnan mo. Isang basket na puno. Medyo marami nga. Xiaoyu, may talent ka sa pangingisda sa dalampasigan. Dahil magaling kang mag-utos, Kuya Guangxun. Dati, kahit magpagod ako buong araw, mga ilang piso lang ang nahuhuli ko. Ngayon, kasama ka, diretsyong 10,000 piso. Kuya Guangxun, ang galing mo talaga. Hindi lang alam kung saan may huli, dinala mo pa ako sa ilalim ng dagat, nilibot natin, parang panaginip. Sige, sige. Kung pupurihin mo pa ako, lulutang na ang buntot ko sa langit. Tara, dalhin natin itong sariwang isda sa bayan at ibenta. Kapag naibenta na ito, ilang araw lang, makakaipon ako para bumili ng tunay na malaking bangka. Saka tayo pupunta sa mas malalim na dagat, manghuhuli ng mas mamahaling seafood. Guangxun, uy, yung nahuli mong prime dongsing fish noong nakaraang araw, narinig ko na lahat. May magandang produkto ka. Bakit hindi mo dalhin dito sa akin? Ayaw mo ba sa presyong binibigay ko? O baka naman ayaw mo na dahil matanda na ako. Wag naman, Ate Zhang. Ikaw ay bata at maganda pa. Siyempre, hindi kita tinatanggihan. Si Li Mengwan ay nagbibigay ng mataas na presyo. Hindi ko naman tatanggihan ng malaking kita, di ba? Eto, Ate Zhang, sa ibang araw, maglalaan ako ng oras. Dadalhan kita ng magandang produkto sa iyong istasyon. Sige na nga, sayang naman. Ngayon sana, may isang malaking kliyente mula sa probinsya na nagpapatakbo ng malaking restaurant na pumunta sa akin at sinabing gusto niyang bumili ng prime seafood sa mataas na presyo at ang malaking amo na iyon ay may-ari rin ng malaking pagawaan ng barko. Kanina pa niya sinasabi na kung sino mang mangingisda na makapagbibigay sa kanya ng magandang produkto, bumili ng bangka sa kanya ay may 20% discount. 20% discount sa shipyard? Dapat puntahan yan. Ate Zhang, tingnan mo naman ito. Ngayon nasa tabi ako ng dagat. Nakahuli ako ng ilang prime seafood. Bala ko sanang ikarga sa sasakyan at dadalhin ko kaagad sa iyo. Xiaoyu, sumakay na tayo. Hindi na tayo pupunta sa bayan ngayon. Si, alis na. Naku, Guangxun, bakit ilang araw ka nang hindi dumadalaw sa ate mo? May kasama ka palang napakagandang batang babae. May bago kang alaga? Kaya nakalimutan mo na ang ate mo? Ang dati mong kakilala? Ate Zhang, nagbibiro ka. Ito ang kaibigan ko mula pagkabata, si Lin Xiaoyu. At saka, tayo ay purong business partners. Kailan naging dating lover? Binata? Ang pangalan ko ay Chu Yun. Ako ang may-ari ng Jiangnan Restaurant. Yung batch ng high-quality flower base dati. Si Ma'am Zhang ang huling nagbenta sa akin. Talagang maganda ang kalidad.
Kung makapagbigay ka ng katulad ng batch na iyon, ng sariwang seafood na may parehong kalidad ng flower bass, kahit gaano karami, ako, Chu Yun, ay susunod sa presyo ng lungsod. Pinakamataas na presyo ng pagbili. Lahat ay bibilhin ko. Ginoong Chu, ang seafood na may parehong kalidad ng flower bass na ito, sa tingin ko hindi ko mabibigay ngayon. Ang laman ng lambat ko ay hindi. Mga grouper o half-head abalone, lahat ay mas mahusay kaysa sa wildflower base. At 10 beses na mas mahusay na top-tier seafood, ihambing ang flower bass sa kanila, ito ay talagang degrading. Ay, sayang naman. Ngayon, ang mga premium wild seafood ay talagang nagiging mahirap hanapin. Ay, Ginoong Chu, tingnan mo si Binata. Pumunta dito sa mainit na araw. Hindi madali. Para sa akin, sana. Kahit ano ang nahuli niya ngayon, basta buhay, tulungan mo na lang, bilhin mo na lahat. Sige, tingnan ko muna ang paninda. Spicy snails, white crabs, bagaman ang mga ito ay medyo karaniwang mga produkto sa baybayin, pero ang laki at kasariwaan ay talagang maganda. Bawat kilo, mabibigyan kita ng 60 hanggang 70 piso. Ano ito? Ang laking abalone. Ito ay 2 ulo na abalone, di ba? Diyos ko, hindi lang isa. Dito mayroon pa. Napakaraming premium 2-head abalone. Binata, itong uri, bibilhin ko ito sa presyong 700 piso bawat kilo. Ang iyong 20-30 piraso ay maaaring mabenta ng higit 6,000 piso. Sabi ko na nga ba, ang binatang ito, may magagandang paninda. Tara, timbangin ko at presyuhan. Ma'am Zhang, huwag kang magmadali. May maganda pa sa ilalim ng lambat. 2 kilo ang bigat, kalahating uling abalone ng hari. Mahigit 10 taon akong nagpatakbo ng mamahaling restaurant. Anong klase ng pambihirang seafood ang hindi ko pa nakita? Pero ang laking sariwang abalone na ito, unang beses ko palang makita, itong kalahating uling abalone. 20,000 piso bibilhin ko. 20,000, Kuya Guangxun. Itong nag-iisang abalone, makakakuha ako ng 2,000 piso na komisyon. Bunso Aw, talagang binigyan mo ako ng isang malaking sorpresa. Itong isang basket na seafood, malamang kumita ka na 3 hanggang 40,000 piso. Isang basket? Ginoong Chu, mali ka. 2 basket talaga ako. Ang laking grouper na ito. Ang normal na grouper 1 hanggang 2 kilo lang ang maximum. Ang laki nito ay mga 4 hanggang 5 kilo. Ang ganitong laking premium ay ilang beses pa ang mahal kaysa karaniwan, bunso. Para mong hinukay ang kayamanan ng Dragon King. Ginoong Chu, timbangin muna natin para malaman kung magkano lahat. Oo, walang problema. Spicy snail, 14 kilo. Puting alimango, 32 kilo. Abalone na may 2 ulo, 22 kilo. Lapu-lapu, kusipilku, nelya kilo. Ang grouper na ito ay mas mabigat kaysa inaakala ko. White crab, 65 piso kada kilo. Spicy snail, 72 piso kada kilo. 2-head abalone, 700 piso kada kilo. Itong premium half-head abalone, 20,000 piso. Okay lang? Ate, kayo po ang bahala. Itong grouper kalkulahin ko sa aming 10 piso kada kilo para sa iyo. Kaibigan ka ni Ate Zhang, bilugan ko na lang ng 90,000 piso. 90,000 piso. Kumita ng 90,000 piso sa isang araw. Kuya Guangxun, sa panaginip, hindi ko pinangarap ang ganito kalaki. Bunso Guangxun, ang galing mo talaga. Ilang matatandang mangingisda sa dagat na nagtitiis sa araw at hangin ay hindi kumikita sa isang taon ang kinita mo sa isang araw. Kung hindi dahil nakita kitang lumaki, talaga namang mapag-aalinlanganan ko kung ikaw ang anak sa labas ng Dragon King ng East Sea. Narito ang 70,000 piso. Bilangin mo? Hindi na kailangan bilangin. Si Ate Chu, mukhang prank ka talaga. Isang malaking amo. Paano mo ako lolokohin sa maliit na pera? Prangka, gusto kong makipagkaibigan sa mga taong tulad mo. Ito ang calling card ko. Sa susunod, kung may ganitong klaseng premium na seafood, kontakin mo ako diretso. Siguradong masisiyahan ka sa presyo. Kahit na mayroon na akong isang palagi ang bumibili na si Limowan, ngayon ay may dagdag pa si Chu Yun. Sa susunod, kung makahuli ako ng premium na seafood, maaari akong mamili sa iba't ibang tindahan. Ako, ang may kontrol. Walang problema, Ate Chu. May isa pa akong bagay na nais itanong sa iyo. Kamakailan, gusto kong bumili ng bangkang pangisda. Narinig ko kay Ate Zhang na may connection ka. Ang shipyard ko kamakailan ay gumawa ng isang batch ng mga bangkang pangmalapit layag. 12 metro ang haba. Nilagyan ng pinakamataas na makina at live well. Presyo sa merkado ay 100,000. Dahil magkaibigan tayo, bibigyan kita ng presyong pabrika na 70,000. Ano sa tingin mo? Pero, may isa pa akong paraan na makatutulong sa iyo na makatipid sa 70,000 iyon kahit walang gastos. Ang bangkang ito ay libre ko nang ibibigay sa iyo. Ang kondisyon ay kailangan mong pumirma sa 1 taon na eksklusibong kontrata ng supply. Sa loob ng 1 taon na ito, lahat ng premium na seafood na mahuhuli mo ay eksklusibong ibibigay sa Jiangnan Restaurant. Sa ibabaw,
Parang tinutulungan mo ako na makatipid ng 70,000 para sa bangka. Ngunit sa totoo, gusto mong bilhin ang lahat ng aking premium na supply sa hinaharap gamit ang isang bangka. Kapag pumirma ako sa eksklusibong kasunduan, sa oras na iyon, kahit ano ang presyo niya, mapipilitan akong ibenta kahit ayaw ko. Ako si Ao Guangxun ay hindi isang tanga na pwedeng abusuhin. Salamat sa kabutihan mo, Ginoong Chu. Ako ay tao na hindi gustong ipasa ang kontrol sa ibang tao. Ito ang 70,000, bilangin mo. Mas gusto ko pa rin gumastos para sa kapanatagan. Magaling, may prinsipyo ka. Ang pinapahalagahan ko ay ikaw mismo. Huwag kang mag-alala. Ang iyong bangka bukas ng umaga, ipapadala ko na. Lahat ng specs ay top of the line. Ilalagay para sa iyo. Salamat, Ate Chu. Kuya, hindi ito ang daan pa uwi sa baryo natin. Saan mo ako dadalhin? Ilang araw na akong nakabalik sa nayon. Palaging abala sa paghahanap ng pagkain sa dagat. Hindi pa ako nakakadalaw kay tita. Buti ngayon ay kumita tayo ng malaki. Iniisip kong pumunta sa bayan. Bumili ng mga masustansyang pagkain. Mamaya ay dadalawin si tita. Sige, tatawagan ko na si nanay. Papabili ako sa kanya ng maraming gulay. Magluluto siya ng masarap para sa atin ngayong gabi. Kahit mahirap ang buhay ni Xiaoyu, mayroon siyang ina na kasama. May mainit na tahanan. Hindi tulad ko na maagang nawalan ng mga magulang. Pagbalik sa nayon, mag-isa lang ako. Ayan na si Guangxun. Ilang taon sa lungsod, naging binata na siya. Si Guangxun ay walang ama at ina, isang kapuspalad na bata. Kung sakaling magkatuluyan sila ni Xiaoyu, magtutulungan silang dalawa. Sana nga. Pumasok ka na. Bakit ka pa bumili ng mamahaling bagay? Pumasok. Nakahanda na ang pagkain. Lahat ng paborito mo noong bata ka. Guangxun, galing lang sa bakuran namin ang mga gulay at ang mga nahuli ninyo sa dagat nitong mga nakaraang araw. Huwag mong ipagdamot. Hindi po, Tita Wang. Ang mga sangkap na ito ay purong natural, walang kemikal. Dagdag pa ang husay ninyo sa pagluluto. Mas masarap ito kaysa sa mga restaurant sa lungsod na napuntahan ko. Basta masarap, okay na. Kung gusto mo, simula ngayon, isama mo si Xiaoyu umuwi rito at dumiretso sa bahay para kumain. Kayo mga kabataan, dapat magkasama-sama. Mahirap na nga ang buhay ni Xiaoyu. Hindi man lang sila bumibili ng karne. Para lang sa akin, gumastos sila. Hindi ko alam kung magkano. Hindi ko dapat dagdagan ang kanilang pasakit. Tita Wang, totoo naman na araw-araw gusto kong kumain ng luto ninyo. Pero may asawa ako sa bahay. Totoo, kailangan mong alagaan ang asawa mo, kaya pumunta ka na lang paminsan-minsan. Halika, tagay kita, Tita Wang. Masarap. Siyempre, ito ay iniwan ng iyong tito Jananchun na 30 taon nang nakabote. Tiyak na masarap. 30 taong Jananchun. Tita Wang, wala naman akong ginawang napakalaking bagay. Binigyan ninyo ako ng mamahaling alak. Sobra naman ito. Guangxun, araw-araw mong isinasama si Xiaoyu para kumita. Tinutulungan mo kaming malampasan ang pagsubok. Nakikita ko lahat yan. Ikaw ang aming tagapagligtas. Maliit na bagay ito. Tita Wang, kung ganoon na ang sinabi ninyo, kung tatanggi pa ako, parang hindi ko na kayo nirerespeto. Tita Wang, tagay ko na. Dahil napag-usapan na ang paghahanap sa dagat, saka na natin hatiin ang kinita namin ni Xiaoyu ngayong araw. Itong 200 piso ay ang base na sahod na dati na pagkasunduan namin ni Xiaoyu. Araw-araw mayroon. Tanggapin ninyo po. Sobra naman itong 200 piso. 200 piso, kada araw. Isang buwan, 6,000 na iyon. Kahit sa syudad, maraming estudyante sa kolehiyo ay hindi umaabot sa ganitong sahod. Ang dami mo nang tinulong sa amin. Hindi na ako pwedeng magpalugi sa iyo. Tita Wang, huwag kayong mag-alala. Hindi ako malulugi. Ngayon, kasama ko si Xiaoyu na tumutulong sa akin bilang katulong. Kumita kami ng 10,000 piso sa isang araw. Itong 9,000 piso ay ang ipinangako ko kay Xiaoyu dati. Base sa araw-araw na benta ng seafood, 10% ng kabuuang presyo ang komisyon niya. Ito ang dapat niyang matanggap. 9,000 piso? Sa isang araw lang? Totoo ba? Pwede ninyong itanong kay Xiaoyu. Diyos ko! Kami ni Xiaoyu sa baryo ay nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi. Nang halos kalahating taon, hindi pa rin siguradong makaipon ng ganito karaming pera. Sumama siya sa iyo sa isang araw? Kumita na siya. Tita Wang, tungkol sa paghahati ng pera, basta wala kayong tutol. Ang pera ay madaling magdulot ng problema. Kahit magkakapatid, kailangan mag-usap ng harapan para malinaw. Guangxun, kahit wala akong pinag-aralan, marunong naman akong umunawa. Dahil 10% lang ang binigay ko kay Xiaoyu, ako ang kumuha ng malaking parte. Natatakot ako na baka isipin ninyo na unfair kay Xiaoyu. Anong unfair? Makakuha ng napakaraming dekalidad na seafood, tiyak ay dahil mayroon kang pambihirang kakayahan. Si Xiaoyu
ay nakikinabang lang sa iyo, hindi lang 10%. Kahit konting bayad sa kanyang pagod, mas mabuti pa kaysa mag-isa siyang nagtatrabaho ng walang gabay. Ako na ang magdesisyon para kay Xiaoyu. Ang ratio ng hatian ay walang problema. Nagpapasalamat pa nga kami sa iyo. Tita, cheers! Xiaoyu, makinig ka sa iyong Kuya Guangxun. Siya ang malaking tagapagligtas ng ating pamilya. Ma, huwag kang mag-alala. Kuya Guangxun, kung saan ka tumuro, doon ako. Kuya Guangxun, ikaw na ang makipag-usap sa nanay ko. Pupunta ako sa kusina para maghugas ng pinggan. Guangxun sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Ano ang tingin mo kay Xiaoyu? Si Tita Wang ay gustong ipares ako kay Xiaoyu. Tinuring ko siyang tunay na kapatid na babae. Pero sa totoo lang, maganda ang ugali ni Xiaoyu. Masipag at matiyaga. At maganda rin siya. Kung talagang makakapag-asawa ako ng isang mabait at masipag na asawa, magiging masaya at panatag na ang buhay ko. Maagang namatay ang tatay ni Xiaoyu. Kami na lang ang natira, ako at ang anak ko. Si Tita Wang ay nangangarap na magkaroon ng isang lalaking tatayong haligi ng tahanan. Guangxun, mabuti ka ring bata. Sana kayo na ang magkatuluyan. Kung mag-aasawa ako ngayon, ano ang mangyayari kay Ate Kwikwi? Ilang taon pa lang ang nakalipas nang mamatay ang kuya ko. Wala na siyang ibang aasahan. Kung lilipat pa ako ng bahay, iiwan ko siyang mag-isa sa lumang bahay na walang laman. Hindi ito makatarungan para sa kanya. Tita Wang, si Xiaoyu ay talagang mabuting babae. Pero tungkol dito, hayaan ninyo akong mag-isip pa. Dahil ang kasal ay isang malaking bagay, hindi dapat minamadali. Okay lang, bata pa kayo ni Xiaoyu. Ang pag-ibig ay maaaring dahan-dahang umunlad, pero ang katawan ko, kalahati na nitong nasa lupa. Natatakot akong hindi na ako makarating sa araw na iyon. Tita Wang, huwag kayong magsalita ng ganyan. Malakas pa naman kayo, huwag kayong mag-alala. Si Xiaoyu ay sumama sa akin para kumita. Hanggat may pagkain ako, si Ao Guangxun, hindi ko kayo pababayaang magutom. Maagang namatay ang aking mga magulang. Si Tita Wang ay nag-alaga sa akin ng husto. Ngayon na mayroon akong mata ng dragon, dapat kong dalhin sila sa magandang buhay. Bakit ang tagal mo nang umuwi? Naulian na ang pagkain. Pupunta ako sa kusina para initin ulit. Huwag na, maabala pa, ate. Kumain na ako sa labas. Ganun ba? Kung sa susunod, kung sa labas ka kakain, sabihan mo muna ako ha. Ngayon, espesyal akong bumili ng hipon na gusto mo. Ilang kilo yon? Pinalatan ko na lahat para sa'yo. Ang ilang kilong hipon na yan, mga kalahating oras bago mabalatan. Ate, namumula na ang mga daliri mo. Sino nagsabing busog na ako? Sa labas, basta-basta lang kumain ako ng konti. Ang hipon na binalatan ni ate ang pinakamatamis. Kaya ko pang kumain ng 2 mangkok. Nitong mga nakaraang araw, sa kabila ng pagod sa pangingisda, nangitim at pumayat ka. Ang hirap ng trabaho niya sa labas, para kumita at buhayin ang pamilya. Kailangan kong gawin ang lahat para suportahan siya sa bahay. Bukas ng umaga, gigising ako para magluto ng masaganang almusal para sa kanya. Xiaoyu, dalhin mo itong bagong lutong tinapay at lugaw kay Shunzi para sa almusal. Tinutulungan kanyang kumita ng malaki, kaya't huwag nating sayangin ang kanyang kabutihan. Sige ma, pupunta na ako. Ang malaking bangkang dagat na ipinadala ni Boss Tsu, dapat darating na ngayon, di ba? Kapag may malaking bangka, makakapunta tayo sa mas malayong dagat. Baka makahuli tayo ng mas mahahalagang seafood para kumita ng mas maraming pera. Kuya, tingnan mo ang dala ko, na masarap na pagkain. Bagong lutong tinapay na may langis ng sibuyas at may mantikang lugaw na may millet. Lahat ito ay ginawa ni nanay mula pa kaninang umaga. Mainit pa ito. Kainin mo na habang mainit. Kuya, gusto ko talaga ang luto ni Tita Wang na ito. Masarap. Maaga akong gumising para magluto ng siopaw para kay Guangxun. Sana magustuhan niya. Busog na busog ako. Sino yan? Pasok! Guangxun, tikman mo ito. Ako mismo ang gumawa ng siopaw para sa'yo. Kumain ka na pala, di ba? Ate, paano mo nalaman na hindi pa ako busog? Ang siopaw na ito ay dumating sa tamang oras. Kakainin ko na. Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. Simula nang bumalik si Guangxun sa pangingisda, malaki ang ginagamit niyang lakas. Kaya lumalaki na rin ang kanyang gana. Mukhang sa mga susunod na araw, kailangan kong dagdagan ang luto ko. Aw, tingnan mo. Ito ang bagong bangka mo. Malakas na makina, tangke ng buhay na isda. Kumpletong winch na mataas ang kalidad. Ang galing. Sayang lang dati. Hindi ako nakapagmaneho ng ganito kalaking bangka. Kailangan ko pa ng ilang araw para matutunan at makapaglayag. Ang mga araw na ito na naantala,
Ang laki ng mawawala kong kita. Dahil baka kulang ka sa tauhan, pinaglaan kita isang bihasang kapitan at isang masipag na katulong sa bangka. Parehong magaling sa dagat, pero ikaw ang magbabayad ng sweldo nila. 100 piso sa isang araw. Para sa katulong 200 piso para sa kapitan. Kaya mo bang tanggapin? Siyempre kaya isang araw akong nasa dagat. Kukuha ako ng mga mamahaling isda. Kikita ako ng libo-libo. Sa 300 piso na ito, mapapalitan ko ang profesional na pangkat ng pangingisda at pagmamaneho. Bobo lang ang hindi sasang-ayon sa deal na ito. Amo, ako, si Kapitan Sun. Pwede na tayong umalis kahit kailan. Sumakay at maglayag na. Ito enerhiya ng dragon. Sa ilalim ng dagat ay mayroon palang ganito kayaman na enerhiya ng dragon. Nakuha ko ang enerhiya ng dragon mula sa malalim na dagat. Ang kakayahan ko na mata ng dragon ay tumaas muli. Hindi lang ang distansya ng paningin ng mata ng dragon ay naging mas malayo at mas malinaw, at ang oras na kaya kong manatili sa ilalim ng dagat ay umabot ng 10 minuto. Ang dagdag na 5 minuto ay sapat para sumisid ako sa mas malalim na kanal. Mahuli ang mas mahalaga kaysa sa isdang bato na sobrang mamahalin. Amo, inayos ko na ang malaking lambat. Tingnan mo kung kailan magkakaroon ng mga isda. At maglalagay ng lambat, sabihin mo lang sa akin. Oo nga, kahit kaya kong manatili sa ilalim ng tubig ng 10 minuto, isang tao lang gamit ang kamay ang mahuhuling isda na madala ay limitado lamang. Ngunit mayroon na akong bangka at lambat. Kaya kong gamitin ang mata ng dragon para tiyakin ang eksaktong lokasyon ng mga isda. At utusan ng katulong na maglagay ng lambat. Sa ganitong paraan, isang lambat, hindi kumpara sa mag-isa, sa ilalim ng tubig na mas mabilis. Grupo ng isdang espada. Napakalaking grupo ng isdang espada. Ang laki nito, malamang, ay daan-daang kilo. Sandali. Ano iyon? Paano naman sa grupo ng isdang espada may halong lilang liwanag baka? May nakatago na mas mahalaga kaysa sa isdang espada na daang beses na mas bihira at top tier na huli. Kaliwa ng todo, Kapitan Sun, Laobay, ihanda ang lambat, doon sa harap na punto, saluhin, lahat, ang mga isdang ito. Sir, hindi pa tayo nakakalayo. Gaano pa kalayo sa mababaw? Sa ilalim, wala man lang isda na makikita. Makakahuli ba tayo ng isda? Laobay, ang mata ni Guangxu na itumpak. Sinasabi niya kung saan may isda. Tiyak na may isda sa ilalim. Sundin mo siya, sigurado. Sige, ikaw ang amo. Susunod ako sa iyo, ibababa ang lambat. Siya, pumasok na lahat ang isdang mahaba sa lambat. Laobay, pwede na. Hilahin na ang lambat. Sir, kakababa pa lang ng lambat. Wala pang 10 minuto. Hindi na maghihintay? Para magtipon pa ang isda, ang bilis naman hilahin. Tiyak walang mahuhuli. Hindi na kailangan maghintay. Hilahin na lang. Sir, bata ka pa, masyadong nagmamadali. Sa pangingisda, kailangan ang pasensya. Ang lambat mong ito, binitiyag mo agad, baka wala man lang hipon, mahuhuli. Isipin mo na lang na ito'y aral, binayaran mo para matuto. Sus, gumagalaw ang lambat. Ang bigat, talagang may laman. At tiyak na malaking huli. Laosun, bilis. Kunin mo ang live tank. Masyadong mabigat ang lambat. Kumuha ng 2 lalagyan. Tiyak na hindi kasya ang isa. Laobay, ikaw naman. Sobrang nagugulat. Kahit sa mababaw na ito, kung may isda man, ilan lang ang mahuhuli? Siguro, kalahating kahon lang. Sus! Puro isdang mahaba! Ang daming isdang mahaba! Diyos ko, dumarami pa ang bilang. Daan-daan na ito. At mas malalaki ang nasa ilalim. Bawat isa ay hindi bababa sa 1 kilo. Sir Ao, sa pagkakataong ito, talagang yumaman ka. 2 punong kahon, tiyak na aabot sa 10,000 piso. Talaga namang mas epektibo ang pangingisda gamit ang lambat. Ito ay mas mahusay kaysa mangisda ng kamay sa ilalim. Xiaoyu, huwag kang magtaka. Tulungan mo kaming mag-pack. Guangxun, Laobay, tingnan ninyo. Sa mga isdang mahaba, may iba pang parang malaking suso. Ano ito? Ito ay susong dagat. Diyos ko, sir. Ito ay 1 kilong nagkakahalaga 2,000 hanggang 3,000 piso.
Premium susong dagat mula sa malalim na dagat. Hindi lang isang siyang luo, merong 5 o 6. Ang ganitong klaseng siyang luo na sobrang laki, isa ay mabebenta ng 4 hanggang 5,000 piso. Ang 5 o 6 na ito, dagdag na 20-30,000 piso. Kasama ang mga daang libra na dayo kanina, ang kabuuang halaga ng lambat na ito ay nasa 70-80,000 piso man lang. Boss, sa pagkakataong ito ay talagang yumaman ka na. Sinabi ko na, si Boss Au ang batang ito ay hindi simpleng tao. Isang salita mo lang, kahit iutos mong ipasok ang barko sa templo ng Dragon King, gagawin ko ng walang pag-aatubili. Lilang liwanag. Napakarami at siksik na lilang liwanag. Ang laki nito, kumpara sa anumang naranasan natin dati sa dalampasigan, anumang pagkakataon, ay mas malaki. Lao Sun, punong timon pakaliwa, patungo sa direksyong iyon, full speed ahead, tiyak na mayroong nakatago doon na napakagandang klase ng produkto. Sige, kumapit kayo. Ito mismo ang lugar. Ihinto ang bangka at ihulog ang lambat. Dumating na ang isda. Laubay, hilahin ang lambat. Napakabigat. Tiyak na maraming isda sa pagkakataong ito. Lausun, kunin mo agad ang 4 na malaking tangke ng buhay na isda. Tiyak na puno na ang lambat na ito. Naku, ito ay hongmo hipon. Ano? Hongmo hipon? Talagang hongmo hipon? Yun ay isang klase ng napakamahal na pagkaing dagat na nagkakahalaga ng 5 hanggang 600 piso bawat kilo. Halos kalahating buhay akong kapitan. Dati lang sa isang napakamahal na handaan ng pagkaing dagat, nakakita ako nito isang beses. 5 hanggang 600 piso bawat kilo? Ganyan kamahal? Tungkol sa hongmo hipon na ito, napakataas ng nutritional value, sobrang tamis ng laman, at napakahirap hulihin. Sa merkado, kulang ang supply. Basta may stocks, ang mga malalaking negosyante ay mag-aaway-away para bilhin. 1, 10, 20, 50, 100. Ang ilalim ng lambat na ito ay puro hongmo hipon. Boss, parang inisa-isa natin ang pugad ng hongmo hipon. Guangxun, talagang malaki ang kikitain natin ngayon. Ang daming Red Devil Shrimp, kahit papaano. Aabot ito ng 10,000 piso, kasama na ang mga naunang beltfish at conch. Ang biyahe natin ngayon ang huli natin sa dagat baka mahigit pa sa 100,000 piso. Ako si Lao Sun, ilang dekada ng nangingisda ay hindi pa nagkaroon ng ganito kasayang pakiramdam. Si Amo Au, ang kakayahan niya sa paghahanap ng isda ay talagang kahanga-hanga. Lausan, wag mo na mag-usap, bilis. U-turn agad. Patungo sa Timog Kanluran tumakbo ng 500 metro. Sige Amo, dumating agad. Iyan ay red flower crab. 1 kilo, mahigit 100 piso. Pinakamataas na sangkap para sa seafood congee. Laubay, ihanda ang crab trap. May grupo ng alimango sa ilalim. Sige, ilagay agad ang trap. Ang dami ng red flower crab sa ilalim ay nakakagulat. Kapag nakuha na lahat, siguradong isa na namang 20-30,000 piso ang kita. Pero ang crab trap ay nangangailangan ng ilang oras na paghihintay. Malapit ng dumilim. Ang mga nahuli natin ngayon, sapat na rin. Kapag gabi na, si Lao Bai at si Lao Sun ay natutulog na. Sasama ko si Xiao Yu sa dagat para pumunta sa malalim na bahagi at manghuli ng mas mahalagang bihira. Xiao Yu, sila ay mahimbing nang natutulog. Tara, isasama kita sa dagat para manghuli ng isda. Si. Wow, ang ganda! Ang tanawin sa malalim na dagat ay ibang-iba sa baybayin. Ang nakita ng Shenlong Ai na pinakamahalagang huli sa dagat ay ang mouse grouper na kumikinang na ginto. Ewan ko kung sa malalim na dagat na ito mayroon bang mas mahalaga pa kaysa sa mouse grouper. Yan ay liwanag ng ginto. Xiao Yu, tingnan natin doon. Diyos ko, ito ay isang wild na malaking yellow croaker. Ligaw na dilaw na isda, pero totoong ginto ito sa mga isda. Sobrang sarap ng laman. Sa merkado, 1 kilo ay nagkakahalaga ng 6 hanggang 7,000 piso. Ang laki ng isdang ito, talagang lampas ito sa 5 kilo. Kahit 30,000 piso ang halaga. Kailangan natin itong mahuli. Ang
galing Kuya Guangxun. Yumaman tayo. Tingnan pa natin ang mas malalim. May pakiramdam ako na malapit dito ay mayroon pa. Mas mahalagang bagay. Si. Anong ingay? Napakalakas ng vibration ng tunog. Makulay na tuldok. Ang mga mata kong dragon ay nakakita ng makulay na tuldok, tiyak na ito ay mas mahal kaysa sa ligaw na dilaw na isda. Xiaoyu, hawakan mo ako. Habulin natin ito. Ano ba talaga itong isda? Bakit ang bilis lumangoy? Mukhang kailangan kong gamitin ang tunay kong kakayahan, Xiaoyu. Yakapin mo ako. Gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ng kaluluwang dragon. Ito pala ay tunang asul. Ang adult na tunang asul ay kayang lumaki hanggang 3 hanggang 400 kilo bilis, ay umaabot ng 150 km bawat oras. Ito sa internasyonal na merkado ay tinatawag na diamante ng dagat. Mahuli ang isdang ito. Ang perang ibebenta ay sapat na para sa bayan, makabili ng isang bahay ng buo. Hindi maganda? Ang 10 minutong oras sa ilalim ng dagat malapit ng matapos? Kung pilit tayong manatili sa ilalim, tayo ay nasa panganib. Kailangan munang bumalik. Ang tunang asul na iyon ay napakamahal. Kailangang makaisip ng paraan para mahuli ito. Ngunit sa pamamagitan lamang ng mga kamay sa ilalim ng dagat ay hindi talaga gagana. Ang bilis at lakas nito ay nakakatakot. Kailangan kong humanap ng paraan para bumili ng pinakamataas na hydraulic harpoon at electric fish gun. Kapag nahuli ko itong malaking isda at naibenta, bibili ako ng malaking bahay sa syudad para tumira. Laubay, marami ka ng taon sa dagat. Alam mo ba kung saan mabibili ang hydraulic fish spear at electric fish gun? Hydraulic fish spear? Electric fish gun? Amo, bakit mo binibili ang mga mabibigat na kagamitang ito? Ito ay para sa malalaki at mababangis na isda. Hindi mo ba balak pumunta sa malalim na dagat para manghuli ng bluefin tuna? Ang bagay na ito, hindi pa niya dapat malaman. Siya ay tauhan ni Chuyon. Kung sakaling malaman ni Chuyon ang balita, dadala siya ng mga tao para agawin ang tuna na iyon. Ang ilang daang libo ay masasayang. Wala yon. Iniisip ko lang, kung sakaling sa hinaharap, makatagpo ako ng malaking mahalagang huli, mayroon akong mga kagamitan para masiguradong mahuhuli ko ito, di ba? Tama ka rin. Alam ko kung saan ito mabibili. Pero wala sa maliit nating bayan. Kailangan pumunta sa malaking daungan ng Liucheng. Daungan ng Liucheng. Ang lugar na iyon ay hindi malayo sa Jiang Village natin. At sabi nila, sa daungan ng Liucheng nagtipon ang mga pinakamayayamang negosyante ng seafood sa buong probinsya. Pwede ko ring ibenta ang mga nadakip kahapon, ang buong barkong puno ng pinakamagandang huli. Kapag nabenta na, bibili ako ng mga top class na kagamitan. Pagbalik, haharapin ko ang bluefin tuna na iyon. Sige, mamaya puntahan natin ang Liucheng. Hindi na maaga. Laobay, kunin mo na ang mga bitag ng alimango na inilagay mo kagabi sa likuran. Baka makakuha pa tayo ng malaking huli. Sige, amo. Kukunin ang mga bitag. Tingnan natin. Kung ano ang nasa mga bitag na nasa malalim na tubig buong gabi. Anong kayamanan ang makukuha natin? Wow! Puro red flower crab. Amo, ang red flower crab na ito ay matamis at matigas ang laman. Ito ang ginagamit ng mga malalaking restaurant sa Timog para sa top class na seafood congee. Ang maliit na bitag na ito ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 3,000 piso. At ang batch na ito ng red flower crab ay malalaki at masigla. Kung may makasalubong na malaking negosyante, tataas pa ang presyo. Ang swerte mo naman. Diyos ko, mayroon pa. At mas marami pa kaysa sa nauna. Diyos ko, Amo, parang inubos mo ang buong angkan ng red flower crab. Bakit mayroon pa? Bakit ang dami pa? Yaman. Amo, sa pagkakataong ito, talagang yumaman tayo. Sandali, Laubay, Amo, tingnan ninyo. Ano yan sa sulok? Diyos ko, sa loob ng bitag, may nahalo na isang wild yellow croaker. nako, kahapon, para mapanatiling sariwa itong dilaw na isda, inilagay ko lang ito sa bitag ng alimango. Nakalimutan kong ilabas. Paano ko ipapaliwanag kay Bay at sa iba na nakahuli ng dilaw na isda sa bitag ng alimango ang ganitong kakaibang bagay? Diyos ko, talagang wild na dilaw na isda ito. Ito ay isang bagay na kahit ang mga mangingisda sa panaginip lang makukuha, napakabihirang at piling-pili. Isang ganito kalaki, sa palengke, aabot ng 10,000 pataas at nahuli ito ng bitag ng amo mo. Ang swerte mo talaga.
Swerte lang, swerte lang. Kunin nyo ito, tig 1,000. Amo Aw, ano ito? Bago tayo sumakay, pumayag tayo na tig 300 ang sahod namin kada araw. Sa loob ng 2 araw, 600 lang dapat. Binibigyan mo kami ng sobra. Hindi ito tama. Hindi ko ito tatanggapin, son. Kunin nyo na. Malaki rin ang naitulong nyo. Ito ay dagdag na bonus para sa inyo. Mapagbigay ka talaga, Ao. Kung ganoon, itong pera tatanggapin ko na. Amo, hindi ka pa nakakapunta sa Liu Cheng, pero pamilyar ako dyan. Yung mga malalaking negosyante ng mamahaling seafood sa daungan ng Liu Cheng, kilala ko silang lahat. Tatawagan ko sila ngayon. Papupuntahin ko sila rito. Sige, kung matutulungan mo ako na maibenta itong buong barge sa mataas na presyo, gagantihan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng komisyon. Oh, Amo, panoorin mo na lang. Tatawag ako ng mga tao. Amo Ao, ayos na. Ang mga pinakamakapangyarihan sa seafood sa Liu Cheng, nasa pantalan na silang lahat. Magaling? Hoy, Ginoong Wang, dalhin mo pera sa pantalan. Kakakuha lang namin ng isang mahigit 2 kilo na piling wild na dilaw na isda. General Liu, huwag ka nang matulog. Pumunta ka sa pantalan. Nahuli ng amo ko ang pugad ng pulang hipon. Hoy, Ginoong Kui? Walang problema. I-reserve mo para sa akin. Darating ako. Narinig ko na huli nyo ang piling wild na dilaw na isda. Nasaan? Patingin nga. Iyong ilang kahon ng piling pulang hipon at kabibe. Ilabas na. Mga Ginoo, hindi naman ako mataas ang hinihingi. Yung mga mamahaling piling produkto bilhin nyo. Yung natitirang kahon ng pulang alimango at wild na isdang tabang, huwag nyo akong agawin. Ibenta nyo lahat sa akin. Kuya Guangxun, ang daming malalaking pinuno. Itong buong barge ng seafood tiyak mabebenta sa napakataas na presyo. Ngayon, talagang yayaman na tayo. Ang laki ng pulang alimango na ito. Ang ganda ng kulay at sigla. Talagang ito ang pinakamagandang itsura na nakita ko sa mga nakaraang taon. Maganda rin itong isdang espada. Hindi lang marami, kundi sariwa-sariwa pa. Gusto ko ng 50 kilo ng isdang espada na ito. Itong isdang espada at pulang alimango ang galing ng kalidad. Walang masabi. Lahat ay mga piling-piling klase. Amo ako, ayaw ko ng gulo at ayaw ko ring gawing magulo para sa'yo. Itong mga isdang espada at pulang alimango, ipapak ko na lang lahat. Kukunin ko na pulang alimango, 180 piso kada kilo. Isdang espada at 10 piso kada kilo. Ang presyong ito sa palengke ay talagang mataas na presyo ng pagbili dahil gustong-gusto niya. Diretso na lang. Gusto mong lahatin sa 180? Nanaginip ka yata. Amo, kahit magkano ang ibigay niya, dagdagan ko ng 5 piso kada kilo kaysa sa kanya. Ang susunod na dilaw na isda isa lang. Siguradong magkakamahal na presyo. Magdagdag muna tayo ng pera para bilhin itong mga piling pulang alimango at isdang espada pag uwi, ibenta mo. Siguradong kikita ka. Pulang alimango, 185 piso. Isdang espada at 15 piso. Ipak mo lahat para sa akin. Lowly, bakit ikaw? Laging nakikipag-agawan sa akin. Hindi mo alam ang unahan? Amo, ako gusto ng swerte pulang alimango. Bibigyan kita ng 188 piso kada kilo. Isdang espada, 88 piso kada kilo. Lahatin ko. Okay lang ba? Ang dilaw na isda ang totoong mamahalin. Hindi kailangan mag-aksaya ng oras sa mga ordinaryong pagkain dagat. Sige, amo, generous ka. Timbangin na natin. Amo, total ay 49,800 piso. Transfer ko na sa'yo ngayon. Na-receive na sa bangko, 49,800 piso, lao by lao soon. Huwag na kayong magtago, ihatid nyo sa mga amo ang totoong mamahalin. See? Ito ay pulang hipon. Diyos ko, ilang malalaking kahon ng piling-piling pulang hipon. Sinira mo ba ang tirahan ng pulang hipon? Mga amo, huwag kayong mag-alala. Itong mga pulang hipon ay mga sariwang-sariwang huli, piling-pili. Kung sino ang pinakamataas na bid, siya ang makakakuha. May mas malaking mamahalin pa na darating. Pambihira, talagang pambihira. Ang kulay at sukat nito. Kung ilalagay sa 5-star restaurant, tiyak na pinakamaganda sa kanila. Nag-aalok ako ng 500 bawat kilo. Bumili ng 20 kilo. Nag-aalok ako ng 550. Bumili ng 30 kilo. Nag-aalok ako ng 580. Bumili ng 50 kilo. Itong red prawns, wala pang 100 kilo sa kabuuan. Binili nyo lahat ng 3. Kami naman, nakatayo lang dito na walang mapala. Sasabihin ko ang makatarungan. Diretso 600 bawat kilo, hatiin natin sa lahat ng narito. Ano sa tingin nyo?
600. Sige, pumayag ako sa hati. Okay, I-pack na agad. Sige po, mga ginoo, i-pack ko na ito para sa inyo. Natanggap ang 7,800 piso sa bangko. Saya, ang sarap, hindi pa nabebenta ang pinakamahal na yellow croaker. Ang kita ko ngayon ay lampas na sa 100,000 piso. Mga ginoo, ang red prawns ay pampagana lang. Laubay, ilabas na natin ang tunay nating malaking produkto para makita ng mga pinuno. Sige po, ginoo. Ay sus. Wild yellow croaker at pambihirang conch. Mahigit 10 taon sa negosyong ito, unang beses ko lang makakita ng ganito kalaking pure wild yellow croaker. Talagang pambihira sa mga isda. Ang swerte ni Ginoong Ao. Grabe talaga. Itong yellow croaker at conch, bibilhin ko lahat. 80,000 piso. Ikaw, isang pinuno na may-ari ng 10 milyon, 80,000 lang ang sinasabi mo. Nakakahiya naman. Nag-aalok ako ng 70,000. Nag-alok ang ginoong ito ng 90,000. May mas mataas pa ba? Joan. Sa susunod na linggo, ang tatay ko ay mag 80 anyos. Ang dilaw na isda na ito, gusto ko, para maging centerpiece sa bahay. Huwag kayong makikialam. 94,000. Ang aking mamahaling seafood restaurant ay bagong bukas. Kulang ng isang centerpiece. Determinado akong makuha ang isdang ito. 96,000. Ang dilaw na isda ay gintong-ginto. Bilhin ko ito ilalagay sa bulwagan bilang feng shui fish. Sulit na. Guangshun, 96,000 na. Malapit na pumalo ng 100,000. Para akong nananaginip. Tawag ka, lakasan mo pa. Kung mas mataas ang presyo, mas malaki ang kita ko. Joan Liu Chen. May mas mataas pa ba? Huwag na kayong magtalo. Sir Van, ang isda at ang conch sa akin na. 100,000. Ang tindi ng presyo. 100,000. Isang beses. 100,000. Dalawang beses. 100,000. Tatlong beses. Nabenta. 100,000 na cash. Hindi sobra kahit piso. Hindi kulang kahit piso. Isang araw sa dagat, isang isda lang, at ilang conch ay naibenta ng 100,000. Dagdag pa sa nauna red devil shrimp at cutlass fish, ngayong araw, kabuuang 200,000 ang kinita ko. Ang araw na magkakaroon ng mamahaling kotse at malaking villa ay hindi na malayo. Xiao Yu, ito ang napag-usapan. Nahati, kunin mo. Liang Wan, ang daming pera. Guangshun, ang galing mo. Nakapag-imbita ka ng napakaraming buyer ngayon, itinaas mo ang presyo ng ganito kataas. Malaki ang ambag ng dalawang ito. Lausun? Laubay? Bawat isa sa inyo, nagpadala ako ng 8,888 pesos. Para swerte. Huwag niyong isipin na maliit. Maliit? Paano naman mangyayari? Sa isang buwan, hindi kami kumikita ng ganito kalaki. Kayong isang araw, sa dagat ay nagbigay sa amin ng ganito. Kayo, pagkatapos nito, gusto niyo bang sumama sa akin? Ang dalawang ito ay hindi lang mayaman sa karanasan sa paglalayag. Kung hindi, kilala rin nila ang maraming mayayamang amo. Gawin silang kasamahan natin. Sa hinaharap, tiyak na kaya ko kumita ng mas maraming pera. Siyempre, walang problema. Uy, Ginoong Chu, ayoko na. Magre-resign ako. Laubay Lausun, kung nagpasya kayong sumunod sa akin, sasabihin ko na ang masasakit na salita ng maaga. Sumunod sa akin, walang fixed na sweldo o base pay. Ngunit, sa bawat biyahe sa dagat, ang netong kita, bibigyan ko kayong dalawa, tig 5% na bahagi. 5%. Kung ibabase sa kita ng amo ngayon, kaming dalawa ay makakakuha ng isang araw mahigit 10,000 bahagi. Kung isang buwan, ay hindi ba magiging 300,000? Ako, sila Usun, ang buhay ko, mula ngayon, ibibigay ko kay Amo Ao. Ganoon din ako. Kung saan ituro ng amo, doon ako lalaban. Mabuti. Ngayon, susunod, kailangan na nating gawin ang tunay na trabaho. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sa totoo lang, sa dagat kahapon, natagpuan ko ang isang, mga 3 hanggang 400 kilo, wild na bluefin tuna. Bluefin tuna na 3 hanggang 400 kilo. Iyon ay isang na nagkakahalaga ng ilang daang libo na pinakamataas na uri. Tama. Kaya kailangan ko ng mas malaking bangka na may kakayahang maglaman ng malaking bangka para sa bluefin tuna Lausun. Pumunta ka sa daungan at magrenta ng 2 o 3 araw at saka mahuli ang mga halimaw sa malalim na dagat. Ang ordinaryong lambat ay walang silbi. Laubay, kunin mo para sa akin ang isang set ng pinakamataas na hydraulic harpoon.
isang high voltage electric fishing gun, at isang deep sea diving suit, hindi pa nila dapat malaman ngayon ang kakayahan kong lumangoy ng libre sa ilalim ng tubig. Kailangan kong bilhin ang diving suit para pagtakpan. Walang problema, amo bahala na sa amin. Bukas ng umaga, magkita tayo dito. Pumunta sa dagat, mahuli ang tuna. Balik ako agad. Maghanda kayo ng crane sa itaas. Sampung minuto lang ang limitasyon sa ilalim para sa halimaw na ito na bumibisita ng 150 km bawat oras sa malalim na dagat. Dapat mabilis ang laban. Dadalhin ni Lolo Ao ang kanyang mga gamit para sa iyo. Gusto mong tumakas? Ang Dragon Energy dito sa ilalim ay talagang sagana. Sa tulong ng Dragon Energy, ang bilis ko sa ilalim ng tubig ay mas mabilis pa sa speedboat. Oy, akala mo hindi ka na makakatakas, kaya babalik ka para makipaglaban? Ang lakas pala ng hayop na ito, kung hindi dahil sa proteksyon ng kaluluwa ng dragon, yung tamaan kanina, talagang nasaktan na ng todo. Ayaw mong makipag-cooperate, di ba? Dahil hindi ka sumusunod. Ako ngayon ay talagang mangangaral sa iyo ng kuryente. Siguradong hindi ko dapat saksakin siya ng isang taga, itong napakagandang tuna. Kung mamatay, ang presyo ay malaking babawas. Dapat makuha ng buhay. Tara, uuwi tayo para magpalit ng malaking villa. Ay, ang ingay ng laban, masyadong malakas. At naakit nito ang halimaw na dumating dito. Ito ay 5 metro ang haba, malaking puting pating. Kahit sa malalim na dagat na ito, kahit may dragon soul ako, hindi ko talaga kayang talunin ang tunay na hari ng dagat. Mamamatay kaya ako ngayon? Dito na ba? Amo, isama mo akong tumakbo. Hindi pwede. Natakot na sobra ang isang ito. Tumakbo-takbo ng gulat. Kung magpapatuloy ito, lahat tayo mapupunta sa tiyan ng pating. Kailangan kontrolin ang direksyon niya. Umalik sa bangka. Lumiko ka! Pataas! Sa wakas, mula sa bibig ng pating nakatakas na, magaling, pare. Bilisan mo akong ibalik sa bangka. Bakit si Guangxun hindi pa bumabalik? Halos 10 minuto na. Baka sa ilalim may aksidente. Ang laki at haba nito. Malamang 400 kilo ito. Ang amo ay nag-isa sa dagat. Nahuli itong 400 kilong bluefin tuna. Ako, si Sun, sa dagat ay naglayag ng halos kalahating buhay. Nakakita na ng nahuli sa lambat. Nakakita na ng inangat sa makina. Ngunit hindi pa nakakita ng may nakahuli nito gamit ang kamay at naglabas. Amo, para kang Diyos ng dagat na bumaba. Ang bluefin tuna, kahit ang presyo bawat kilo ay hindi kasing taas ng yellow croaker, ay mahigit 1,000 piso bawat kalahating kilo. Pero dahil malaki ito, 200 kilo kung kalkulahin, iyon ay mahigit 40,000. Pwede nang mabili sa bayan natin ng isang maliit na villa na may hardin. Tama na, huwag kang mambola. Kayo, bilis makipag-ugnayan sa daungan. Tingnan kung may makakakuha ng mamimili para sa malaking isdang ito. Basta maganda ang presyo, tiyak hindi mababawasan ang bahagi ninyo. Amo, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Diyos ko, bluefin tuna ito. Ang laki nito, ang perpektong hugis nito. Halatang galing sa malalim na dagat, bagong huli, pambihirang klase. Kung gagawing premium na sashimi, ang sarap nito. Tama. Ang isdang ito, ang laman ay napaka-elastic kapag hinawakan. Walang problema ang kalidad. Mga amo, pareho pa rin ang patakaran. Ang bluefin tuna na ito ay mapupunta sa pinakamataas na bid. Maaari na kayong mag-bid. Natulala na ang isdang ito, pero kung titingnan ang taba sa tiyan, talagang magandang klase ito. Mag-aalok ako ng maswerteng presyo, 1,000 piso bawat kati. 1,000. Akala mo ba gulay ito? Parang nagtitinda ng repolyo sa palengke.
Ang ganyang dekalidad, nakakahiya naman ang ibibigay mo. Napakababang presyo. Mag-aalok ako ng 1,100. 1,100. Ang taas ng presyo. Dagdag 100 piso bawat kati, 400 kati. Dagdag 40,000 piso. Ang sobrang pera, sapat na para bumili ako ng isa pang Wuling Shench. Gusto ko talaga ang isdang ito. Ang aming eksklusibong seafood restaurant. Kulang lang isang like, cake, ik. Mag-aalok ako ng 1,200 bawat kati. Sana pagbigyan ninyo ako. Tigilan na ang pag-aagawan. Amo, 1,200 bawat kati. Sa kasalukuyang merkado, talagang mataas na presyo ito. Talagang kumita tayo ng malaki ngayon. Ako ang may-ari ng Red Star Hotel, si Liu Baoguo. Ang isdang ito ay 1,500 piso bawat gin. Kukunin ko na. May magta-throw ba ng mas mataas na presyo? Si Ginoong Liu ay mayaman at mapagbigay. Dahil pinahahalagahan mo ito ng sobra, ibibigay ko na sa iyo ito. Ibigay mo na ang pera. Ang isda mo ay tinimbang na. Kabuuan ay 312 gin. 1,500 piso bawat gin. Kabuuang halaga ay 468,000 piso. Hindi ako mahilig sa mga sentimo. Bibigyan kita ng buong numero. 470,000 piso. Bilangin mo. Diyos ko, ang daming pera. Hindi ko na mabilang. Hindi na kailangang bilangin. Pinagkakatiwalaan ko ang pagkatao ni Ginoong Liu. Magaling na bata. Diretsahan. Ang Red Star Hotel namin ay dalubhasa sa high-end business banquets. Kung makahuli ka pa ng ganitong klase ng premium seafood, direkta mo akong puntahan. Dahil sa ipinakita mong pag-ibig sa bayan, bibigyan kita ng pinakamataas na presyo. Walang problema. Mga kasama, magsimula na tayong hatiin ang pera. Ang bluefin tuna na ito ay naibenta ng 470,000 piso. Tulad ng napag-usapan natin kanina, hatiin natin ayon sa patakaran. At Xiaoyu, ikaw ay may 10%. Ito ay para sa iyo. 47,000 piso. Ingatan mo. Salamat, Guangxun. Bai at Sun, ito ay para sa inyong dalawa. Tig, 5% na bahagi bawat isa. 23,500 piso bawat isa. Salamat Ginoo. Ginoong Ao, ikaw ay parang aming pangalawang magulang. Tama, kahit ipagawa mo sa amin ang pinakamahirap na bagay, kaming dalawang magkapatid ay hindi mag-aatubili. Ang mga nakaraang araw ay parang panaginip. 2 o 3 araw lang sa dagat at kumita ng 500,600,000 piso. Xiaoyu, bukas uwi na tayo sa baryo. Tara, habang may oras, pumunta tayo sa mall para bumili ng magagandang bagay. Para sa iyong ina at sa akin asawa, magdala tayo ng sorpresa. Ang kumita ng malaking pera ng mag-isa ay hindi tinatawag na magandang buhay. Kapag ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin at nag-aalaga sa akin ay magkaroon ng magandang buhay, iyon ang tunay na tagumpay. Ay naku, kayo dalawa. Sa wakas ay nakauwi na kayo. Ilang araw kayong nawala. Talagang pinag-alala ko kayo. Nay, 2 araw lang naman. Tia, Wang. Dahil si Xiaoyu ay kasama ko, siguradong huwag kang mag-alala. Bilang kuya, hindi ko siya pababayaan. Nay, tingnan mo. Ano ang binili ko para sa iyo? Cellphone. At napakapal na ginto. Magkano ito ikaw, pasaway na bata? Gusto mo ba akong patayin sa inis? Ikaw, makulit na anak, sumama ka kay Guangxun sa dagat. Ilang araw lang, wala ka pang kinikitang pera. Nagawa mo ng magwaldas, nag-aaksaya ng pera, di ba? Paano tayo mabubuhay? Sino ang nagsabing wala tayong kinita? May kinita tayo. Kahit may kinita tayo, hindi pwedeng gastusin lahat. Kailangan mong mag-ipon. Kung sakaling may mangyaring masama sa akin, kailangan mong may perang nakatabi. Nay, bakit mo nasabi yan? Huwag mong sabihin yan. At saka sino ang nagsabing naubos na natin ang pera, Nay? Sasabihin ko sa iyo ng palihim sa aming paglalakbay dagat. Kumita kami ng 600,000. Magkano? 600,000. Tia Wang, sa pagkakataong ito, pinalad kami. Nakahuli kami sa malalim na dagat ng isang 200 kilo na wild bluefin tuna at nakakuha din ng maraming piling, red shrimp at conch. Tia Wang, tingnan ninyo, ito ang balanse ng bank account ko. Diyos ko, talagang ganoon karami. Oo nga, si Kuya Guangxun ay nagbigay sa akin ng komisyon na 67,000. 67,000. Tia Wang, ano ito? Hindi pwede ito. Ang tatay ni Xiaoyu ay maagang namayapa. Lagi kaming naghihirap ni 67,000 kahit 10,000 kailangan naming magtipid para makuha. 1 taon bago makaipon, Shunzi. Ikaw ang aming dakilang tagapagligtas. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ganito.
Basta magsabi ka ng kahilingan. Hanggat kaya ko kahit ibenta ko ang lahat. Gagawin ko para sa iyo. Kapag nasa dagat ako nangingisda, si ate ay naiiwan mag-isa sa malaking bakuran na walang laman. Walang makausap o kasama. Ngayong may pera na ako, diretsyong bumili sa lungsod ng isang malaking villa ng buo. Hayaan sina Tia Wang at Xiao Yu na lumipat din doon. Magtutulungan tayo. Mas masaya ang araw-araw. Tungkol sa kahilingan, hindi ko pa naiisip. Sa susunod na mga araw, kapag natapos ko na ang mga bagay, sasabihin ko sa inyo. Pero Tia Wang, sinabi ninyo kanina kahit anong kahilingan dapat ninyong tuparin. Sa susunod na araw. At dapat kong pumayag. Baka naman. Lalaki ay natauhan na. Maghahanda na siyang manligaw sa bahay. Pakasalan ang ating Xiao Yu. Si Shunzi ngayon ay talagang magaling at gwapo pa. Kung siya ay magiging manugang natin, hindi na mag-aalala si Xiao Yu sa kanyang buhay. Tiyak na nahihiya siya. Ayaw niyang sabihin ngayon, walang problema, walang problema. Tita, sinasabi ko sa iyo ngayon, kahit anong hilingin mo sa susunod na mga araw. Tita, sasang-ayon ako sa lahat ng hilingin mo. Sige, Tita Wang, malapit na ang gabi. Uuwi na muna ako. Ilang araw na akong hindi nakauwi. Hindi ko alam kung si ate. Kumusta siya sa bahay mag-isa? Guangxun. Si Guangxun ba ang bumalik? Sabi ko na ngayong umaga ang mga maya sa bakuran. Bakit sila tumitili nang walang tigil? Alam ko na may magandang mangyayari. Tingnan mo. Si ate ngayon ay nagmasa ng harina. Ang paborito mong dumpling na may 3 sangkap. Naihanda ko na. Naghihintay lang ako na ikaw ay umuwi para iluto. Kahit gaano kahirap at delikado sa labas. Basta't pag uwi ko sa bahay may isang tao na nagbibigay liwanag para sa akin at mainit na pagkain. Napakasarap. Ate, bakit bigla kang umiyak? May nang-aapi ba sa iyo? Noong hindi ka umuwi mula sa pangingisda, sa mga nakaraang araw tuwing gabi ako, ay nananaginip ng masama. Wala akong maayos na tulog. Noong una, ang kuya mo namatay dahil sa aksidente sa dagat. Araw-araw akong nababahala. Natatakot ako na ikaw din ay mapahamak sa dagat. Sabihin mo, ikaw ay nangingisda, bakit hindi mo ako isama? Kahit na may mangyaring masama ang ating pamilya, ay mamatay ng sama-sama. Hindi naman ate na mag-isa na iwan na nag-iisa nagdurusa sa bakuran na ito. Ate, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ipinapangako ko sa iyo, kahit saan man ako pumunta, gaano kalayo ang dagat para mangisda. Siguradong araw-araw ay uuwi ako ng ligtas. Sa aking pag-alis sa dagat, ngayon, kumita ako ng malaking pera. At saka balak kong bumili sa bayan ng 2 palapag na maliit na villa. Sa oras na iyon, tayo ay magkasama, lipat doon upang tumira. Bumili ng villa. Ano ang tungkol sa bakuran na ito? Ito ang iniwan ng iyong mga magulang para sa inyong 2 magkapatid, ang tanging alaala. Hindi mo na gusto? Bakit naman hindi? Itatago natin ang lumang bahay. Ang bayan ay hindi naman malayo sa baryo. Sa pamamagitan ng kotse, mga 1 oras lang ang layo. Kapag tayo ay nasa bayan nagsawa, na kahit kailan ay makakabalik tayo sa baryo at manatili ng ilang araw. Sige, basta't ang ating pamilya ay magkasama kahit saan ay mabuti. Sige, bukas ay manood tayo ng bahay. Tita Wang, tingnan, niyo po ang malaking hardin. Kapag wala kayong ginagawa sa hinaharap, pwede kayong magtanim ng gulay, doon mag-alaga ng mga halaman at bulaklak at maghukay ng maliit na lawa mag-alaga ng ilang isda. Shunzi, sa buong buhay ko, hindi ko pinangarap na manirahan sa ganito kagandahang malaking bahay. Salamat, Tita Wang. Guangxun, salamat din ate. Talagang umunlad ka. Makita ng iyong kuya sa langit, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Marami kayong pinagdaan ng hirap noon, ngunit mula ngayon, hindi na. Ate Tita, Wang Xiaoyu, huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na aayusin ko ang pag-aalaga sa inyo at dadalhin kayo sa pinakamagandang buhay. Sige, sige. Ngayon ay isang araw na dapat ipagdiwang. Magandang araw. Huwag na nating pag-usapan ito. Bumili ako kaninang umaga ng pinakamagandang baboy at hipon. Ngayon, lulutuin ko para sa inyo ang mga dumpling. Magdiwang tayo ng maayos.
Ito ay simula pa lamang. Ang malawak na dagat na ito ay marami pang hindi mabilang na kayamanan ang naghihintay sa akin. Sa isang araw, bibili ako ng pinakamalaking barko ng malayong dagat, kasama ang aking pamilya at mga kapatid tungo sa mas malalim at mas misteryosong karagatan.